Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ang lalaking ito ay isang mahusay na abogado pero isinumpa siya ng isang libro. Kaya niyang makipag-usap sa mga multo mula pa nang ipanganak siya. Dahil sa kakaibang sumpang ito, lalo pang nanghihina ang katawan ng lalaki. Minsan, hindi niya man lang mahawakan ng isang baso. Pero ayon sa pagsusuri ng doktor, nagbago ang kaliwang bahagi ng utak niya dahil sa isang chromosomal gene mutation, isang genetic na sakit na namamana sa pamilya. Noong una, migraine lang at panginginig sa kanang kamay ang meron siya. Pero kalaunan, mapaparalisa siya at mawawalan ng pakiramdam ang mga braso at binti niya. Mahihirapan pa siyang magsalita. Wala nang paraan para magamot ang sakit na ito. Noong gabing iyon, nakaupo si Shin Yu sa opisina niya sa law firm nang biglang kumurap ang mga ilaw sa paligid niya. Nagsimulang magyelo ang tubig sa baso at ang hininga niya ay sobrang lamig na nakikita ito sa hangin. May isang pares ng pulang kamay na umabot mula sa ibaba at hinawakan ang kamay ni Shin Yu. Pagkatapos, dahan-dahan nitong hinaplos ang mukha niya. Parang sanay na si Shin Yu rito. Binanggit pa nga niya na may hearing siya kinabukasan ng umaga at baka mapahamak siya kapag hinawakan siya nito. Naalala ni Shin Yu ang sinabi ng doktor noong umaga at naisip niya na baka may kinalaman ito sa tradisyon ng pamilya nila. Kaya pumunta siya roon para hanapin ang sagot. Pero pagdating niya roon, nakita niya ang isang babaeng nakahiga sa lupa. Hindi alam ni Shin Yu na ang babaeng ito ang magiging susi para mabasag ang sumpa niya. Ang pangalan ng babaeng ito ay Hong Jo, isang civil servant na namamahala sa mga halaman ng syudad. Kahapon lang siya nailipat para magtrabaho rito. Noong gabing iyon, habang pauwi siya galing trabaho, iniisip ni Hong Jo ang mga susunod na araw niya. Sa oras na iyon, may nakita siyang blood moon sa langit na parang palatandaan ng isang masamang bagay na malapit nang mangyari. Habang nakatingala siya sa buwan, sa ibang lugar naman, may isang vlogger na nagla-livestream. Nakatayo siya sa harap ng isang sinaunang templo at sinabi sa mga nanonood online na isa siyang mensahero mula sa impyerno. Pagkatapos, biglang may dumaan na maitim na anino. Natakot siya at napaatras, nadulas at nahulog hanggang sa mamatay. Kinaumagahan, natuklasan ng mga residente sa lugar ang bangkay ng binata. Inisip nilang pinamumugaran ng multo ang templo, kaya agad silang pumunta sa autoridad para magreklamo. Pumunta sila sa greening department kung saan unang araw pa lang ng trabaho ni Hong Jo. Ang dahilan ay dahil sinabi ng construction department na rito sila pumunta. Patuloy na sumisigaw ang mga tao at ipinipilit na gibain ang nakakatakot na templo. Pero nanatiling tahimik ang boss ni Hong Jo sa harap ng sitwasyon. Habang lalong nagiging magulo ang sitwasyon, lumabas si Hong Jo at siya na ang nagkusang magbigay ng mungkahi na siya ang aayos sa problema. Sa malakas na ulan, nagmaneho si Hong Jo papunta sa templo kasama ang mga katrabaho niya. Sobrang lungkot at dilim ng paligid. Nang lumakad si Hong Jo sa harap ng isang estatwa, sobrang nagulat siya nang makitang nakakapagsalita ito. Nalito si Hong Jo at inisip na baka mali lang ang narinig niya, pero dahil doon, nadulas siya at malakas na bumagsak sa lupa. Nagkataon namang napunta rito si Shin Yu at nakita ang eksenang iyon. Noong una, inakala ni Hong Jo na si Shin Yu ang mensahero ng impyerno na dumating para sunduin siya. Hindi niya alam na mula sa sandaling iyon, nakatali na ang mga kapalaran nila sa templong iyon. Pagbalik ni Hong Jo sa opisina, agad niyang inireport sa mga nakakataas ang progreso na pribadong pag-aari ang templo kaya mahihirapan silang gibain iyon. Wala rin kay Hong Jo ang contact information ng may-ari. Kahit mahirap pakisamahan ang superior ni Hong Jo, tinuruan pa rin siya nito ng paraan para magtanong at kumuha ng impormasyon sa mga tao sa paligid. Sa pag-iimbestiga, nalaman ni Hong Jo na ang may-ari ng templo ay si Shin Yu, ang lalaking inakala niyang mensahero ng impyerno. Bukod kay Shin Yu, may isang misteryosang shaman din na ang pangalan ay Yun Wol. Pumunta si Hong Jo sa lobby ng building kung saan naroon ang kumpanya ni Shin Yu. Nang sumakay siya sa elevator, hindi niya inaasahang makakasalubong niya ito. Iniisip pa rin ni Hong Jo na si Shin Yu ang mensahero ng impyerno kaya sobrang natakot siya. Sinisi niya ito dahil hindi siya isinama noon at sa halip ay sinusundan pa siya nito ng ganoon. Matapos ang ilang sagutan, napagtanto ni Hong Jo na mali ang pagkakaintindi niya sa kanya at sa kanya nalaman na ang lalaking ito pala ang hinahanap niya. Kaya sinabi niya ang gusto niya pero diretsahan siyang tinanggihan nito. Sinabi nito na kahit ano pa ang mangyari, hindi siya papayag na gibain ng templo. Kapag naglakas loob si Hong Jo na kumilos ng mag-isa, hindi siya titigilan ni Shin Yu. Pagkatapos pinaalis ni Shin Yu si Hong Jo at hindi niya nakalimutang sabihan ito na huwag gumawa ng kahit ano. Kapag kinasuhan niya ito, siguradong matatalo siya sa kaso. Nang makitang nakatayo pa rin si Hong Jo roon, agad siyang tinanong ni Shin Yu kung gusto ba niyang pumunta sa tea house kasama ang gwapong Grim Reaper. Naalala ni Hong Jo ang sinabi niya kahapon na mula sa hiya at dali-daling tumakbo palabas. Hindi natapos ang misyon, kaya patuloy na napagalitan si Hong Jo ng mga superior niya. Kaya ibinaling ni Hong Jo ang atensyon niya sa shaman na si Yun Wol. Pero ang alam lang ng mga taga roon ay pumunta si Yun Wol sa nursing home, pero walang nakakaalam ng eksaktong address.
Para matapos ang trabaho, kinailangan ni Hongjo na isantabi ang hiya niya at puntahan ulit si Shinyu. Nangako si Hongjo na hanggat hindi pumapayag si Yunwol na gibain ng templo, hindi na siya babalik para istorbohin pa siya. Nang makita ang determinasyon ni Hongjo, hindi ito naintindihan ni Shinyu kaya tinanong niya kung bakit. Ang sagot lang ni Hongjo ay dahil pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Inisip ni Hongjo na kapag natapos niya ang misyon, yayayain siya ng team leader niya na sabay silang kumain. Mula nang mailipat siya sa City Hall, palagi na lang siyang kumakain mag-isa. Kumakain na nga siya ng mag-isa sa bahay, kaya ayaw na niyang kumain ng mag-isa sa trabaho dahil malalaman nilang nag-iisa siya. Naantig si Shinyu sa mga pagsisikap ni Hongjo, isinulat niya ang address para sa kanya at tinanong niya kung nursing home ba ito. Sumagot siya na Ministry of Labor iyon. Sa madaling salita, isa itong counseling center para sa workplace bullying. Kahit tinukso ni Shinyu si Hongjo, isinulat pa rin niya ang address ng nursing home sa likod ng papel. Ayon sa address na iyon, nahanap ni Hongjo si Yunwol. Nang makita ni Yunwol si Hongjo, agad nitong naintindihan ang lahat. Habang nagtatrabaho si Shinyu, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Hongjo. Nagpadala si Hongjo kay Shinyu ng video ni Yunwol na pumapayag ng gibain ng templo. Para malaman kung bakit, pumunta si Shinyu kay Yunwol, pero sinabi nito sa apo niya na siya ang may kagagawan ng nangyayari kay Hongjo. Ang may-ari ng madugong kamay ang humaplos sa pisngi ni Shinyu. Hindi siya tatantanan ng karma at magdurusa siya sa matinding sakit. Pero ang lahat ng sakit at kapahamakan ay magtatapos din sa huli dahil nagpakita na ang may-ari ng kahong-kahoy. Muling nakilala ni Shinyu si Hongjo at naalala niya ang sinabi ng lola niya. Kinagabihan, pumunta si Shinyu sa isang tagong sulok at hinukay ang isang kahon. Sinabi ni Yunwol na nahanap na ng kahon ang tunay nitong may-ari. Kasabay nito, natapos ni Hongjo ang paggiba sa templo. Inakala niyang mapapansin siya ng mga katrabaho niya pero nang tawagan niya ang mga ito, narinig niyang kumakain at umiinom sila. Malinaw na simpleng salo-salo lang iyon pero nagsinungaling sa kanya ang mga katrabaho niya. Pero dahil hindi niya nakita gamit ang sarili niyang mga mata, kinumbinsi niya ang sarili na baka mali lang ang narinig niya. Ilang sandali matapos siyang umalis sa opisina, nagkataon na nakita niya silang pauwi mula sa isang party. Nang makita niya ang eksenang iyon, hindi na niya napigilan ang sarili niya. Umupo siya at tuluyang napaiyak. Sa sandaling iyon, lumitaw si Shinyu. Nang makitang umiiyak si Hongjo, tinanong siya ni Shinyu kung gusto ba niyang manatili siya o umalis. Agad sumagot si Hongjo na gusto niyang umalis siya pero sinabi ni Shinyu na sumama siya rito. Pagkatapos, dinala siya nito sa isang kakaibang kahon. May kandado ang kahon pero walang susi. Sinabi ni Shinyu na si Hongjo ang pinili ng kahon. Ayon kay Yunwol, ang tanging paraan para makawala si Shinyu sa sumpa ay kung mabubuksan ng may-ari ng sinaunang kahon iyon. Kaya ibinigay ni Shinyu ang kahon kay Hongjo para siya ang humawak nito. Sinabi rin ni Shinyu kay Hongjo na kapag nabuksan niya ang kahon, kailangan niya siyang ipaalam agad. Pagka-uwi niya nadala ang kahon, sinubukan ni Hongjo ang lahat ng paraan para mabuksan ito pero nabigo siya. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang lumalala ang sumpa kay Shinyu. Hindi na makapaghintay si Shinyu nang makita niyang hindi pa rin siya kinokontak ni Hongjo. Siya na mismo ang tumawag sa kanya para tanungin kung bakit hindi pa niya ito nabubuksan. Ipinaliwanag ni Hongjo na sobrang abala niya. Sa oras na iyon, may boses ng bata na narinig sa tabi ni Hongjo. Agad tinanong ni Shinyu kung kumakain na naman ba siya nang mag-isa sa swing. Kinagabihan, nang makauwi si Hongjo, nag-video call siya para patunayan kay Shinyu na marami na siyang nasubukang paraan pero hindi pa rin niya mabuksan ang kahon. Wala nang choice si Shinyu kundi bigyan pa siya ng mas maraming oras. Isang araw, umakyat si Hongjo sa mataas na lugar para ayusin ang isang sirang bombilya pero sa kasamaang palad nawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon biglang kusang bumukas ang kandado ng kahon. Nang makita iyon, dahan-dahang binuksan ni Hongjo ang kahon. Bukod sa isang agimat, may isang libro rin ng sinaunang mahika sa loob ng kahon. Ang may akda ng librong iyon ay isang babaeng salamangkera na ang pangalan ay Aeng Cho. Nandoon ang mga mahika para yumaman, manganak ng mga sikat na anak, at syempre, mga gayuma sa pag-ibig. Agad naisip ni Hongjo na kung susundin niya iyon, pwede siyang gumanda, magkaroon ng anak na lalaki, at makuha ang taong mahal niya. Pero agad din niyang naisip na imposible naman itong paniwalaan. Nang paalis na siya, naalala niya ang bahagi tungkol sa pagkakaroon ng kasintahan, kaya bumalik siya dahil may gusto siyang isang lalaki. Nagdesisyon siyang subukan ang mahika sa librong ito. Kinabukasan, nagkataong nagkita ulit sina Shinyu at Hongjo sa trabaho. Doon nila nalaman na nagtatrabaho pala sila sa iisang building nang hindi nila alam. Sa oras na iyon, agad tinanong ni Shinyu si Hongjo tungkol sa progreso ng pagbukas ng kahon. Nang malaman ni Shinyu na nabuksan na ang kahon, gustong-gusto niyang malaman kung ano ang nasa loob. Ikinuwento ni Hongjo ang laman ng libro at ang kwento ng may akda nito. Isa siyang mangkukulam na ang pangalan ay Aeng Cho. Nang magtatanong pa sana si Shinyu, inistorbo ni Jae-kyung ang usapan nila. Pagbalik ni Shinyu sa opisina, naghanap siya ng impormasyon tungkol sa mangkukulam na si Aeng Cho. Ayon sa historical records, totoong umiral ang mangkukulam na si Aeng Cho. Mas lalo nitong pinaniwala si Shinyu sa mga sinabi ni Hongjo.
Noong gabing iyon pagkatapos ng trabaho, inalok ni Shinyu si Hongjo na ihatid siya pa uwi. Ang totoong pakay niya ay makita ang libro. Nag-atubili man, pumayag din si Hongjo sa pakiusap ni Shinyu. Nang malapit na sila sa bahay, sinabi ni Hongjo kay Shinyu na hintayin na lang siya sa labas. Pero nang kukunin na ni Hongjo ang libro, bigla niyang nasalubong ang isang lasing na lalaki na may masamang balak. Buti na lang, dumating si Shinyu sa tamang oras at nailigtas siya. Para ipakita ang pasasalamat niya, pinapasok niya ito sa bahay niya. Nang buksan ni Shinyu ang libro, biglang naging sobrang seryoso ang itsura niya dahil may nakita siyang healing spell na siya mismo ang matagal nang hinahanap. Nakatawa at pabiro pa si Hongjo nang mapansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Shinyu. Nang makita niyang seryosong-seryoso itong nagbabasa, inagaw ni Hongjo ang libro at umalis. Sa oras na iyon, tinawag siya ni Shinyu pabalik at sinabing pwede niyang itago ang lahat ng ibang anting-anting pero iisa lang ang hinihingi niya sa kanya. Tinanong ni Hongjo kung aling anting-anting ang gusto ni Shinyu. Sinabi ni Shinyu na hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi niya kailangan ng pampaganda charm. Sinabi ni Hongjo na hindi niya maibibigay sa kanya ang charm na iyon. Agad namang sinabi ni Shinyu na pumayag na pala sa kanya si Hongjo. Kinabukasan sa trabaho, patuloy pa ring iniiwasan si Hongjo ng mga katrabaho niya. Kahit anong gawin niya, bihira nila siyang tawagin. Wala ring mga kamag-anak si Hongjo sa paligid niya, kaya mag-isa niyang ginagawa ang lahat. Hindi na niya kinaya, kaya pumunta siya sa lugar kung saan kumakain at umiinom ang boss at mga katrabaho niya. At diretsahan niyang sinabi na gusto rin niyang sumali sa mga ginagawa nila. Bigla namang hinila ng boss si Hongjo para umupo sa tabi niya. Akala ni Hongjo senyales yun na tanggap na siya ng lahat. Pero ang totoo, dahil kapapasok lang ni Shinyu at ng iba pang guwapong batang abogado sa restaurant, hindi na itago ng mga babaeng katrabaho ni Hongjo ang paghanga nila rito. Pagkatapos, sinabi ni Jae-kyung na hinahangaan niya si Hongjo dahil seryoso ito sa trabaho at mabait ang ugali. Biglang namula ang mukha ni Hongjo. Sa sandaling iyon, muling narinig ang diretsahang salita ni Shinyu. Tinanong ni Shinyu kung bakit ganoon na lang kung purihin siya ni Jae-kyung. Agad namang sinabi ni Jae-kyung na sinong civil servant ba ang hindi magtatrato ng maayos sa isang complainant. Pagkatapos, nagpaalam siya at sinabing may kailangan siyang asikasuhin kaya mauuna na siya. Pagkatapos noon, nagyayahan ang lahat na pumunta pa sa ibang lugar pero hindi inimbita si Hongjo. Nakatayo lang siyang mag-isa at pinanood silang umalis. Nang paalis na rin si Hongjo, biglang lumitaw si Jae-kyung at tinawag siya pabalik. Binigyan siya nito ng bagong damit dahil nadumihan daw niya ang suot niya sa nakaraang kainan. Nalito si Hongjo at hindi alam ang gagawin. Nang tanungin siya nito kung bakit lagi siyang namumula, hindi niya sinasadyang nasabi ang totoong nararamdaman niya. Sinabi niyang namumula lang siya sa harap ng taong gusto niya. Inisip ni Hongjo na may gusto rin sa kanya si Jae-kyung. Pero malamig na sumagot si Jae-kyung na gusto rin naman niya siya, pero gusto lang niya siya bilang kung sino siya. Kapag may taong dapat purihin, nagbibigay siya ng papuri. Kapag nadumihan niya ang damit ng isang tao, binibilhan niya ito ng bago. Pagkatapos, kinakalimutan na niya ang nangyari. Umaasa siyang hindi siya mahihiya kapag nagkita silang muli. Masakit sa loob na sinabi ni Hongjo na naiintindihan niya. Nakita ni Shinyu ang lahat ng nangyari kaya sinabi niya kay Hongjo na siya ang tipong nahuhulog sa may init na kilos at umaamin ng nararamdaman ng hindi gaanong nag-iisip. Napahiya si Hongjo nang marinig iyon. Inamin niyang tama siya at na kahit maliliit na kabaitan lang ay napapasaya at napapa-excite siya dahil walang mabait sa kanya kaya ganoon siya. Naitanong pa niya ng galit kung kontento na ba siya. Naghiwalay ang dalawa na parehong hindi maganda ang pakiramdam. Kinabukasan, may nakahuli sa pag-amin ni Hongjo at kumalat ito. Hinahanap ni Hongjo si Shinyu para humingi ng paliwanag pero sinabi nitong hindi siya ang may gawa noon. Tinawagan din ni Hongjo si Jae-kyung para magpaliwanag pero hindi ito sumagot. Nalasing si Hongjo at umuwi. Ang may-ari ng bahay na nasa biyahe ay nagpadala sa kanya ng isang gift box. Binuksan niya ang kahon at nakita niyang may mga gulay at gatas sa loob. Nang makita ang gatas, naalala ni Hongjo ang laman ng love spell. Naisip niya na sapat na ang mga sangkap niya. Kasabay ng rejection kahapon, nagdesisyon si Hongjo na gumamit ng mahika para makuha ang pag-ibig. Kaya noong gabi ng full moon, naghanda siya ng altar para ipanalangin ang pag-ibig. Inilagay niya ang mga inihandang sangkap. Pagkatapos, sinunog niya ang spell paper. Hindi alam ni Hongjo na sa bawat kilos niya, si Shinyu na nagmamaneho ay nagsisimula ng magpakita ng kakaibang ekspresyon. Nagyelo ang rearview mirror at dahan-dahang umangat ang isang pares ng dugo ang kamay. Pagkatapos, hinaplos nito ang mukha niya. Mukhang sobrang hindi komportable at takot si Shinyu pero wala siyang magawa kundi tiisin iyon. Kinabukasan sa kompanya, palihim na pumunta si Hongjo sa meeting room. Pagkatapos, ibinuhos ni Hongjo ang enchanted water sa tasa ni Jae-kyung. Habang hinihintay niyang inumin ito, naistorbo siya ng tawag mula sa boss niya. Pagkasagot niya ng tawag, lumingon siya pabalik sa tasa. Kalahati na ang nabawas sa laman ng tasa. Hindi sigurado si Hongjo kung si Jae-kyung nga ba ang uminom nito dahil katabi niya mismo si Shinyu.
Mukhang nag-aalala si Hongjo pero agad siyang tinawag ulit ng boss niya kaya kinailangan niyang bumalik sa opisina. Lumabas na may isang taong naaksidente kagabi at nabangga ang lahat ng mga paso ng bulaklak sa gilid ng kalsada. Ang mga paso na iyon ang buong araw na pinagpaguran ni Hongjo na ayusin kahapon. Pagod na pumunta si Hongjo kay Shinyu para ikwento ang nangyari at umaasa siyang makakakuha siya ng tulong. Pagkarinig nito, nalito si Shinyu at hindi alam ang sasabihin dahil kagabi biglang lumitaw ang pulang kamay, dahilan para mawalan siya ng focus, mawalan ng kontrol ang sasakyan at bumangga sa taniman ng bulaklak sa gilid ng kalsada. Hindi alam ni Hongjo na si Shinyu ang may gawa ng aksidente, kaya tuloy-tuloy niya pa ring sinisisi ang may kasalanan. Iginiit pa niyang lasing ito habang nagmamaneho. Agad namang sinabi ni Shinyu na hindi siya lasing. Agad naisip ni Hongjo na baka nakatulog siya dahil hindi gagawin iyon ng isang taong matino ang isip. Agad namang sinabi ni Shinyu na hindi gumana ang preno. Nagtaka si Hongjo kung paano nalaman ni Shinyu kung sadya o hindi iyon ginawa ng may kasalanan. Sinabi ni Shinyu na ang may kasalanan mismo ang nagsabi na hindi niya iyon sinadya. Nagtaka si Hongjo kung nakilala na ba ni Shinyu ang may kasalanan kaya ganoon ang sinasabi niya. Sumagot si Shinyu na kaharap niya ang taong iyon. Doon lang nalaman ni Hongjo na si Shinyu pala ang may gawa ng aksidente. Hindi niya matanggap ang ugali nitong parang walang pagsisisi. Nang makitang gusto nang umalis ni Hongjo, pinayuhan siya ni Shinyu na mag-leave para sumama sa kanya sa biyahe. Pero may kondisyon din si Shinyu na kailangan niyang tapusin ang isang ritual para sa kanya. Tiningnan ni Hongjo ang mga flower bed na naghihintay pa ring ayusin niya at sinabi niyang wala siyang oras. Pero pinayuhan ni Shinyu si Hongjo na huwag masyadong pagurin ang sarili niya dahil pwede naman siyang humingi ng tulong sa iba para paghati-hatian ang trabaho. Naalala ni Hongjo kung paano siya binubuli ng mga katrabaho niya kaya nagdesisyon siyang puntahan ng boss niya. Pero bago pa man may masabi si Hongjo, inaprubahan na agad ng boss niya ang leave niya dahil may narinig na itong balita na na-reject siya. Inisip nitong kailangan niya ng oras para kumalma at maghilom. Kahit labag sa loob niya, nag-leave si Hongjo kaya kinailangan niyang sumama sa biyahe kasama si Shinyu. Habang nag-iimpake ang dalawa ng mga gamit nila, natuklasan ni Shinyu na nawawala ang isang pahina tungkol sa love magic mula sa Forbidden Book. Malinaw nitong ipinakita na ginamit ni Hongjo ang mahikang iyon sa isang tao. Noong una, tumanggi si Hongjo na aminin ito, pero nang abutin niya ang libro para bawiin ito, aksidente siyang natumba kay Shinyu. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Shinyu sa kung anong dahilan, pero walang napansin si Hongjo. Agad sinabi ni Shinyu na sa talas ng memorya niya, kaya niyang isa-isahin ang buong nilalaman ng libro. Kung hindi siya naniniwala, handa siyang basahin muli ang buong libro para patunayan iyon. Sa huli, inamin din ni Hongjo na gumamit siya ng love magic. Habang nasa biyahe, paulit-ulit na iniisip ni Hongjo ang enchanted na tasa ng tubig at iniisip kung si Jaekyung nga ba ang uminom nito. Inistorbo siya ni Shinyu at nagsimula ng magtalo ang dalawa. Matapos silang magpalitan ng salita ng ilang sandali, nakatulog si Hongjo. Biglang parang lumaktaw ang tibok ng puso ni Shinyu. Habang pinapanood niyang natutulog si Hongjo, hindi niya namalayang inayos pa niya ang posisyon nito. Napagtanto niyang may kakaiba siyang ginagawa, kaya bahagya siyang umubo para itago ang hiya niya. Kasabay nito, nalaman ni Jaekyung na kumalat ang video ng pag-amin sa kanya ni Hongjo, kaya pinuntahan niya ang mga babaeng nagpakalat ng video at pinaalalahanan ang mga ito na labag iyon sa batas. Natakot ang dalawang babae at agad binura ang video mismo sa harap niya. Matapos ang ilang oras na biyahe, dumating sina Shinyu at Hongjo sa villa sa gubat. Akala ni Hongjo makakapagpahinga siya, pero sinabi ni Shinyu na silang dalawa lang ang naroon. Kung walang ibang tao roon, ibig sabihin kailangan nilang magpalipas ng gabi ng magkasama. Tinanong niya ito kung dapat ba siyang matuwa ng ganoon. Hindi sumuko si Hongjo at tinanong kung kinakabahan ba ito kapag silang dalawa lang. Sumagot ito na sobrang kinakabahan siya dahil hindi niya alam kung ano ang kaya nitong gawin sa kanya dahil si Hongjo lang ang pwedeng magsagawa ng mahika. Kaya kahit ang mga sangkap ay kailangan ding siya mismo ang makahanap para umepekto ang mga iyon. Ito ang totoong dahilan kung bakit isinama ni Shinyu si Hongjo sa biyahe. Ibinunyag ni Shinyu na ang mga sangkap na kailangan niyang hanapin ay short-branched rhododendrons. Nang marinig ito, naintindihan ni Hongjo na gusto ni Shinyu na magsagawa siya ng healing spell. Sinabi ni Shinyu na isinumpa siya, pero hindi siya pinaniwalaan ni Hongjo. Binaliwala niya ang sinabi nito at nagpatuloy na matiyagang maghanap ng mga sangkap. Sa wakas, may nakita si Hongjo na short-branched rhododendron sa isang bangin, pero dahil sa liit ng tangkad niya, hindi niya iyon maabot. Sa oras na iyon, lumapit si Shinyu mula sa likod at iniabot ang kamay niya para tulungan si Hongjo na pitasin iyon. Hindi sinasadyang nagkatitigan nang malapitan ang kanilang mga mukha. Isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa pagitan nilang dalawa. Noong gabing iyon, nagsuot si Hongjo ng puting damit ayon sa kailangan ng spell. Nang humarap si Hongjo kay Shinyu, tuluyan siyang nabighani sa ganda nito, pero mabilis din siyang natauhan at pinaalalahanan siyang simulan ng ritual. Pinaghalo ni Hongjo ang mga sangkap at nagsulat sa kamay ni Shinyu. Pagkatapos, sinunog niya ang papel na may nakasulat na healing spell. Patuloy na nasusunog ang apoy sa harap nila hanggang sa maging abo ang papel. Pagkatapos mismong makumpleto ang spell, nagsimulang magpakita si Shinyu ng kakaibang mga senyales.
Mabilis ang tibok ng puso niya at may sinabi pa siyang parang may malalim na ibig sabihin. Sinabi ni Shinyu kay Hongjo na mas mabuti pang pumasok na siya sa loob. Nang makitang hindi pa rin naiintindihan ni Hongjo, muli siyang pinaalalahanan ni Shinyu na pumasok na sa loob. Pero sinabi ni Hongjo na kailangan niyang bantayan si Shinyu dahil curious siya kung paano tatalab ang mahika sa kanya. Umaasa si Hongjo na mawawala na ang sumpa ni Shinyu. Ibig sabihin din nito na magiging successful ang love magic niya. Sa kakaisip niya roon, hindi makatulog si Hongjo. Kaya kumatok siya sa pinto ni Shinyu para tingnan ang lagay nito. Pero nang kumatok siya sa pinto, walang sumagot mula sa loob dahil natutulog si Shinyu sa oras na iyon. At nananaginip siya ng kakaiba. Sa panaginip, may isang batang babae na hindi maabot ang prutas dahil pandak siya. At may isang batang lalaki na lumapit para tulungan siya. Kapareho ang eksenang iyon ng nangyari noong umaga habang hinahanap ni na Shinyu at Hongjo ang short-branched rhododendron. Kinaumagahan, nagising si Hongjo at nagtanong tungkol sa kalagayan ni Shinyu dahil baka malapit nang magtagumpay ang love spell niya. Sumagot si Shinyu na hindi maganda ang pakiramdam ng katawan niya. Inalo ni Hongjo si Shinyu at sinabing baka magandang senyalis iyon. Habang paalis na sila, nakatanggap si Hongjo ng tawag mula kay Jaekyung. Nag-aalala ito dahil hindi siya pumasok sa trabaho. Niniyaya pa siya nito na mag-dinner kinabukasan ng gabi. Dahil dito, lalo pang naniwala si Hongjo na umepekto na ang love spell. Pinalakas ni Hongjo ang loob ni Shinyu na magtiis dahil malapit nang umepekto ang healing spell. Pinaalalahanan din niya itong maghintay ng maayos. Lagi raw kasi itong nagmamadali. Ganoon din noong binuksan niya ang kahon. Paulit-ulit siyang minamadali nito. Sa pagkakataong ito, nagmamadali na naman siya. Wala namang nakasulat sa libro na gagaling ito pagkatapos ng isang oras o pagkatapos ng isang araw. Kaya naghintay na lang siya dahil umepekto naman talaga ang love spell. Ibig sabihin, tatalab din ang healing spell. Sa daan pa uwi, napansin ni Shinyu na paulit-ulit na chinecheck ni Hongjo ang phone niya habang hinihintay ang message ni Jaekyung at hindi niya alam kung bakit. Sobrang sumama ang loob niya. Pagkatapos niyang ihatid si Hongjo pa uwi, napuno ang isip niya ng hindi kanais-nais na mga imahe tungkol sa love story nito. Nakaramdam siya ng sobrang discomfort nang hindi niya alam kung bakit. Kinabukasan, biglang bumalik ang department head na matagal nang wala. Agad nitong inanunsyo ang dinner party at mahigpit na ipinagbawal sa kahit sino ang humingi ng pahintulot na umabsent. Sobrang nag-alala si Hongjo nang marinig iyon dahil ngayong gabi ang mahalagang date na matagal niyang hinihintay. Maingat na inayos ni Hongjo ang date nila ni Jaekyung pero napakadali naman nitong pumayag. Excited na ibinalita ni Hongjo ito kay Shinyu. Inisip niya na siguradong umepekto na ang love magic. Karaniwan kasing madalas mag-overtime si Jaekyung pero nang hilingin niyang ilipat ang date, sinabi nitong pwede silang magkita bukas. Pagkatapos noon, pinanood lang ni Shinyu si Hongjo habang paalis ito nang magulo ang damdamin niya. Paulit-ulit na umuulit sa isip niya ang mga salitang kakasabi lang ni Hongjo. Nang gabing iyon pag-uwi ni Shinyu sa bahay, nadatnan niyang naghihintay ang girlfriend niya sa kanya. Dinalhan siya nito ng ilang kailangan niyang gamit. Pero napagtanto niyang wala na ang nararamdaman niya para rito. Hindi siya nag-atubiling makipaghiwalay. Sa totoo lang, matagal nang napapansin ni Nayon ang mga senyales pero nagulat pa rin siya sa bilis ng mga nangyari. Maraming beses nang sinabi ni Shinyu na gusto niyang makipaghiwalay noon pero hindi pumayag ang girlfriend niya. At ngayon, ayaw pa rin nitong pumayag sa hiwalayan. Bibigyan daw niya ito ng kaunting space para mas makapag-isip pa. Pagbalik sa trabaho, nakatanggap si Shinyu ng tawag mula kay Hongjo. Gusto nitong malaman ang lagay ng kalusugan niya bilang paraan para makumpirma ang epekto ng spell. Pinayuhan ni Shinyu si Hongjo na huwag umasa sa kahit ano dahil sobrang sama ng pakiramdam niya sa katawan man o sa isip. Para maiwasang isipin si Hongjo, pinilit ni Shinyu ang sarili niyang mag-focus sa trabaho dahil iyon lang ang paraan para mailihis ang atensyon niya mula rito. Sa oras na iyon, pumasok ang assistant para ipaalala sa kanya ang meeting nila sa mayor pero diretsahan itong tinanggihan ni Shinyu. Sobrang nainis ang assistant at halatang upset ito. Sinabi niyang tumanggi si Shinyu na makipagkita sa mayor. Sinabi rin ni Jaekyung na busy siya dahil may appointment siya sa ibang tao. Pagkarinig niya nito, agad na pinutol ni Shinyu ang assistant. Agad tinanong ni Shinyu kung saan nakipagkita si Jaekyung sa taong iyon. Kinagabihan, nang dumating si Hongjo sa meeting place ayon sa usapan nila ni Jaekyung, palihim ding sumunod si Shinyu. Sa likod ng salamin, nakita ni Shinyu si Hongjo na masayang nakikipag-usap kay Jaekyung. Biglang may hindi maipaliwanag na frustration na sumulpot sa puso niya. Biglang naalala ni Shinyu ang laman ng librong dala ni Hongjo. Agad siyang bumalik sa kompanya at saka pinanood ang video mula sa security camera noong nakaraang araw. Pagkatapos niyang mapanood iyon, napagtanto ni Shinyu na siya pala ang taong nakainom ng enchanted na baso ng tubig. Lahat ng kakaibang nararamdaman niya ay dahil tinamaan siya ng love spell. Hinintay ni Shinyu si Hongjo sa harap ng bahay nito. Nang makita ni Shinyu ang nalilitong ekspresyon ni Hongjo, agad niyang naintindihan na hindi nangyari ang inaasahan nito dahil hindi naman talaga uminom si Jaekyung ng charmed water. Sinabi ni Shinyu kay Hongjo na hindi pwedeng tumalab ang love spell kay Jaekyung. Nagtaka si Hongjo kung bakit sigurado si Shinyu.
Tinanong niya kung iniisip ba nitong na-reject na naman siya. Tumanggi si Shinyu at sinabing gusto talaga siya ni Jaekyung at gusto rin siya nito. Hindi lang ipinakita ni Shinyu ang video na ebidensyang siya ang uminom ng charmed water, hindi rin niya makontrol ang emosyon niya. Diretsahang inamin ni Shinyu ang nararamdaman niya kay Hongjo. Sobrang nalito si Hongjo na muntik na siyang mabaliw. Pero ang eksenang iyon ang lalong nagpasakit ng puso ni Shinyu. Sinabi rin niya rito na huwag itong gumawa ng ganoong malungkot na ekspresyon dahil hindi niya makokontrol ang emosyon niya. Nataranta si Hongjo. Hindi siya naniniwala na pwedeng sabay gumana ang dalawang klase ng mahika. Kapag nawala ang sumpa ni Shinyu, mapapatunayan na gagana rin ang love charm. Iyon lang ang nasabi ni Hongjo kay Shinyu sa ngayon, kaya hinayaan muna siya ni Shinyu. Nang subukan ng umalis ni Shinyu, hindi gumalaw ang mga paa niya. Tinanong ni Hongjo kung ano ang problema at sumagot siya na hindi na raw siya sinusunod ng mga paa niya dahil sobrang namimiss niya ito. Pinanagot pa niya si Hongjo rito. Pagkatapos magpaalam ng dalawa sa isa't isa, inalala ni Hongjo ang naging pagkikita nila ni Jaekyung. Pinapunta siya ni Jaekyung at sinabi rito na kahit mukhang maayos siya sa labas, hindi masaya ang pamilya niya. Ibig sabihin, hindi totoo ang imaheng ipinapakita niya sa harap ng lahat, kaya umaasa siyang makakahanap siya ng mas mabuting lalaki. Kahit na-reject si Hongjo, inatake naman siya ni Shinyu. Mas nakakatakot pa pala ang love spell kaysa sa inaakala niya. Napuno ang isip ni Shinyu ng mga imahe ni Hongjo. Naalala ni Shinyu na iniiwasan si Hongjo ng mga katrabaho nito at hindi niya iyon matiis. Kaya tumayo si Shinyu sa harap ng lahat at inamin na siya ang nakabasag ng flower pot. Sinabi ni Shinyu na umaasa siyang titigil na ang lahat sa pagbubuli kay Hongjo. Ang totoo, gusto lang sana ni Shinyu na tulungan si Hongjo na ayusin ang problema pero para kay Hongjo, lalo lang siyang napahiya. Sinabi ni Shinyu ang mga salitang iyon sa harap ng napakaraming tao kaya sobrang nahiya si Hongjo. Tinawag ni Hongjo si Shinyu sa tabi para mag-usap. Pero hindi lang sa hindi nahiya si Shinyu, iniisip pa niyang hindi pa sapat ang nagawa niya. Umaasa si Shinyu na mas mapapalapit pa siya kay Hongjo. Agad sinabi ni Hongjo kay Shinyu na kumalma ito dahil boyfriend siya ni Nayon. Agad namang sinabi ni Shinyu na hiwalay na sila, kaya mas miserable siya ngayon kaysa dati. Sinubukan ni Shinyu na kontrolin ang emosyon niya. Sa isip niya, dapat lungkot ang nangingibabaw pero saya ang nangingibabaw ngayon. Si Hongjo ang dahilan kung bakit siya nababaliw. Parehong mataas ang serotonin at dopamine niya dahil dito. Tinanong ni Hongjo kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ni Shinyu na huwag nitong sisihin ang sarili nito dahil masasaktan siya. Sa wakas, iminungkahi ni Shinyu ang ideya na alisin ang sumpa. Agad namang nagkasundo ang dalawa. Iminungkahi ni Hongjo na uminom si Shinyu ng mas maraming tubig. Inisip niya na sa pag-ihi, mailalabas nito ang tubig na may love charm sa katawan niya. Tinanggap ni Shinyu ang mungkahi ni Hongjo. Pagkatapos uminom ng 32 baso ng tubig, pinigilan ni Shinyu ang pagpunta sa banyo para hanapin si Hongjo. Pagkatapos, tiniis pa niyang huwag munang magbanyo para tulungan siyang buhatin ang mga gamit. Nakita ng ex-girlfriend ni Shinyu ang eksena nilang dalawa na naglalaro. Sinabi ni Shinyu na hindi niya maiihi palabas ang tubig na may love charm. At pagkatapos noon, sinabi niyang kailangan na niyang pumunta agad sa restroom. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Shinyu na humingi ng paumanhin kay Hongjo dahil hindi niya ito matutulungan sa pagbubuhat ng mga gamit. Nagulat si Hongjo sa itsura ni Shinyu na hirap nang magpigil sa pagpunta sa banyo. Sinabi rin ni Shinyu na kahit gustong-gusto na niyang magbanyo, gusto pa rin niyang manatili at mas titigan pa siya ng kaunti. Tinanong ni Hongjo kung may problema ba sa mga mata niya, pero sinabi ni Shinyu na baka raw naglalabas ng love lightning ang mga mata niya. Nang gabing iyon pag-uwi ni Hongjo sa bahay, nakasalubong niya ang landlord. Balak nitong paupahan ang unang palapag, kaya tinanong siya nito kung may kilala ba siyang pwedeng umupa roon. Nang magtanong ang landlady, ang unang taong pumasok sa isip ni Hongjo ay si Shinyu, hindi si Jaekyung. Sa oras na ito, muli na namang nagkaroon si Shinyu ng kakaibang mga panaginip. Sa mga panaginip niya, palaging may isang babaeng hindi niya kilala na lumalabas. Lumipas na naman ang isang araw. Noong hapon, paalis na sana si Hongjo para umuwi nang mapansin niyang may sumusunod sa kanya. Nakaramdam siya ng takot at gusto niyang makauwi agad. Pero habang binibilisan niya ang lakad, lalo namang lumalapit ang lalaking nakaitim na sumusunod sa kanya. Nang lumiko si Hongjo sa isang kanto, hindi niya inaasahang mababangga niya si Shinyu. Sinabi ni Hongjo kay Shinyu na may sumusunod sa kanya. Pagkatapos makinig, isinama siya ni Shinyu para hanapin ang taong iyon. Matapos silang maghanap ng ilang sandali, wala silang nakitang kahina-hinalang tao. Pero sa oras na ito, nakita ni Shinyu ang wallpaper sa phone ni Hongjo. Nagulat si Shinyu nang mapagtanto niyang si Hongjo noong bata pa ito ay eksaktong kamukha ng batang babae sa panaginip niya. Hindi naintindihan ni Hongjo iyon kaya inagaw niya ang phone pabalik mula sa kamay ni Shinyu. Pagkatapos noon, nagdesisyon ng dalawa na puntahan ng shaman na si Yunwol para alisin ang sumpa. Nang malaman nito ang pakay nila, kinausap muna niya ng pribado si Shinyu. Sinabi niya na ang pag-aalis ng sumpa ay hindi nakadepende kay Shinyu kundi kay Hongjo. Pagkatapos, kinausap naman niya ng pribado si Hongjo.
Bago pa man may masabi si Hongjo, si Yunwol na ang nagsalita tungkol sa pagkamatay ng ama niya at na madalas itong magpunta mag-isa sa dagat para alalahanin ito. Dahil sa kakayahan niya, nakita ni Yunwol ang nakatagong lungkot sa puso ni Hongjo. Nagulat si Hongjo na nakita ni Yunwol ang lahat ng iyon. Sinabi ni Yunwol na ang ama ni Hongjo ay nakapagligtas ng 2 buhay kaya sobra itong pinagpala. Kaya naman, hindi na kailangang sobrang malungkot si Hongjo. Pagkatapos magpasalamat ni Hongjo, malinaw niyang sinabi ang pakay ng pagpunta niya roon. Pagkatapos makinig, ibinunyag ni Yunwol kay Hongjo ang isang paraan para alisin ang sumpa. Paglabas ni Hongjo, paulit-ulit na nagtanong si Shinyu tungkol sa nangyari pero hindi niya alam kung ano ang sinabi ni Yunwol na ikinasama ng loob ni Hongjo. Ayaw rin ni Hongjo na sabihin kay Shinyu ang paraan para maalis ang sumpa. Kahit patuloy siyang sinusundan ni Shinyu, ang sagot lang ni Hongjo ay hindi niya talaga pwedeng sabihin iyon. Pagkatapos, nahulaan ni Shinyu na baka kiss ang paraan para alisin ang sumpa. Sa mga kwento ng The Frog Prince, Beauty and the Beast, Snow White at Shrek, lahat ng sumpa ay nababasag sa pamamagitan ng halik. Itinanggi iyon ni Hongjo at sinabihan si Shinyu na umuwi na at matulog. Pagkatapos, hinatid siya ni Shinyu pauwi at nagpaalam sa kanya pero hindi mapakali ang loob niya kaya nakiusap siya rito na huwag magpakita sa panaginip niya. Pero maya-maya, nagbago ang isip niya at gusto na niyang pumasok ito sa panaginip niya. Pinaalalahanan ni Shinyu ang sarili niya na lumayo. Nang makauwi si Shinyu, hindi niya napigilan ang curiosity niya at nag-video call siya kay Hongjo. Ipinahayag ni Shinyu na kung bibigyan lang siya ni Hongjo ng ilang clue, hindi na niya ito guguluhin pa. Binigyan siya ni Hongjo ng unang ilang letra para hulaan. Dahil sa maliit na clue na iyon, halos mabaliw si Shinyu sa kung ano-anong hula. Hindi niya iyon maisip mag-isa, kaya tinawagan niya ang mga magulang niya para humingi ng tulong. Samantala, may bagong tenant sa lugar ni Hongjo. Nang makita ni Hongjo kung sino ang dumating, sobrang saya niya dahil si Jaekyung ang tenant. Masayang tumakbo si Hongjo papasok ng bahay at tumatalon-talon. Hindi niya maitago ang saya niya. Patuloy pa ring hinuhulaan ni Shinyu ang unang letra. Kinaumagahan, hinihintay na ni Shinyu si Hongjo. Tumakbo siya pasunod dito at sumakay sa bus kasunod niya. Mayaman ang pinanggalingan ni Shinyu, kaya ito ang unang beses niyang sumakay ng bus. Nakagawa si Shinyu ng medyo awkward na sitwasyon. Ang card niya, kahit sobrang mamahalin, ay hindi maswipe. Mabilis na tumakbo si Hongjo para humingi ng paumanhin sa bus driver, kinuha ang card niya at siya ang nag-swipe para kay Shinyu. Sa wakas, nakarating si Hongjo sa dalampasigan. Doon pala siya pumunta para alalahanin ang ama niya. Araw iyon ng anibersaryo ng pagkamatay ng ama ni Hongjo, ang lalaking nawala sa gitna ng dagat. Gusto sana ni Hongjo na batiin ni Shinyu ang ama niya, pero hindi niya inaasahan na sasabihin nitong hindi siya boyfriend ni Hongjo. Hindi siya isang kakaibang tao, pero ang sabi ay si Shinyu ang tadhana ni Hongjo. Pagkatapos, umupo si Shinyu sa malayo at pinanood si Hongjo. Nang tumingin si Hongjo kay Shinyu, tumingin din ito pabalik. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan ni Shinyu kung ano ang ibig sabihin ng unang letra. Sinabi niya rito na nahanap na niya ang sagot. Iyon ay, hindi mapaghihiwalay ang mga tadhana nila at imposibleng tuluyang mabasag ang sumpa. Hindi matanggap ni Hongjo ang katotohanan iyon. Pero sinabi niya rito na tanggapin ang ayos ng tadhana. Bukod pa roon, sa kasalukuyang sitwasyon, may pananagutan din si Hongjo. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy ang pagrereklamo ni Shinyu kay Hongjo, kaya halos mabaliw siya. Umaasa si Hongjo na hindi lang puro pagtanggap sa tadhana ang iisipin ni Shinyu, kundi kailangan din nitong mag-isip ng paraan para labanan iyon. Nangako rin si Shinyu na gagawin niya ang lahat para labanan ang tadhana. Pero sa daan pabalik, nakatulog si Hongjo sa balikat ni Shinyu. Dahil doon, biglang nawala ang lahat ng determinasyon niya na labanan ang tadhana. Sinabi pa nga ni Hongjo sa pagtulog nito na napakabango ng amoy sa katawan niya. Kaya kinabukasan, mas marami kaysa dati ang inispray na pabango ni Shinyu sa sarili niya. Habang nagtatrabaho si Hongjo, bigla siyang nakatanggap ng urgent na misyon. May bulletin board sa park na nadumihan ng dugo. Nang dumating si Hongjo at ang superior niya, nalaman niyang dugo pala iyon ng manok. Inisip ng superior na biro lang iyon ng kung sino, pero may kakaibang pakiramdam si Hongjo tungkol dito. Pagkatapos, tinawag ni Shinyu si Hongjo papunta sa opisina. Noong una, inisip ni Hongjo na hinahanap siya ni Shinyu dahil sa madugong bulletin board. Pero sinabi ni Shinyu na gusto lang niyang subukan kung pupunta si Hongjo kapag tinawag niya ito. Pinaalalahanan pa niya ito na hindi sana siya pumunta dahil siya mismo ang nagsabi rito na labanan ang tadhana. Hindi sana siya tumakbo papunta sa kanya ng ganito at lalo pang gawing komplikado ang lahat. Pagkarinig niyon, hindi na napigilan ni Hongjo ang sarili niya at sinabing ang sakit ni Shinyu ang nagpapagulo sa lahat. Nagpatuloy si Shinyu sa pagyayabang kay Hongjo tungkol sa kaguwapuhan niya. Sinabi rin niya na bihirang oportunidad ito para kay Hongjo dahil hindi madaling may makatingin sa kanya mula sa itaas. Ang ibig sabihin ni Shinyu ay nakatayo si Hongjo at nakatingin pababa sa kanya. Tinanong pa niya kung ano raw ang hitsura niya mula sa taas. Sabi ng mga tao, ang mahahaba niyang pilik mata ang nagpapaganda sa mga mata niya.
Sa harap ni Shinyu na tuloy-tuloy ang paglalandi sa kanya, wala nang magawa si Hongjo. Nang gabing iyon pagdating ni Shinyu sa bar, nakatanggap siya ng tawag mula sa girlfriend niya. Ayaw niyang sagutin ang tawag, pero inagaw ng kaibigang katabi niya ang phone. Pagkatapos marinig ang sinabi ng kaibigan sa tawag na may masamang nangyari kay Nayon, nag-aalala siyang nagmaneho papunta sa lugar nito, pero pagpasok niya sa loob, nalaman niyang niloko lang siya nito. Mula nang sabihin ni Shinyu na gusto niyang makipaghiwalay, pinag-iisipan na ni Nayon ang pagpo-propose. At ngayon, inihanda na niya ang proposal. Ipinahayag ni Nayon ang gusto niya, pero hindi nagbago ang ekspresyon ni Shinyu. Sasabihin pa sana niya na hindi papayag ang ama nito, pero si Nayon na mismo ang kusang nag-ayos ng pagkikita ng dalawang pamilya. Pagkatapos ng hapunan, hinawakan ni Nayon ang kamay ni Shinyu at naglakad sila. Tumingin sa kanila ang mga tao sa paligid at inisip na napakagandang magkapareha nila. Inisip din ni Nayon na perfect match sila, pero hindi alam ni Nayon na ang lalaking hinahawakan niya sa kamay ay uminom pala ng love potion ng ibang tao. At ngayon ay punong-puno ang puso nito ng imahe ng ibang babae. Gusto sana ni Nayon na halikan si Shinyu pero sa sandaling iyon tumunog ang phone niya. Habang sinasagot ni Shinyu ang tawag, may nakita siyang babaeng eksaktong kamukha ni Hongjo na dumaan. Pagkatapos makipagkita ni Shinyu kay Hongjo at malaman na wala naman ito roon, naisip niyang baka ilusyon lang iyon na dulot ng sumpa. Sinabi ni Shinyu kay Hongjo na tinatawag niyang Nayon ang girlfriend niya, pero ang tawag naman ng iba rito ay Josa. Hindi maintindihan ni Shinyu kung bakit gusto niya si Hongjo gayong may magandang girlfriend siya tulad ni Nayon. Muli niyang tinanong ito kung gusto ba talaga nitong labanan niya ang tadhana. Sumagot si Hongjo na, oo naman. Ayaw niyang itinadhana siyang mapunta sa kanya. Pagkarinig niyon, nakiusap si Shinyu kay Hongjo na huwag na itong magpakita sa harap niya. Ang ibig sabihin ni Shinyu ay gusto niyang putulin ang ugnayan nila ni Hongjo. Pero ang hindi alam ni Shinyu ay kilala na pala ni Nayon si Hongjo noon pa. Magkaklase pala sila dati sa high school. Si Hongjo ang binubuli noon ni Nayon. Akala ni Hongjo na itinuturing siya ni Nayon na malapit na kaibigan, pero ang totoo, tinuturing lang siya ni Nayon na parang utusan. Sinisi pa nga ni Nayon si Hongjo sa pag-agaw kay Minho mula sa boyfriend niya. Pagbalik sa realidad, magkasamang sumakay ng elevator sina Shinyu at Hongjo. Puno ng awkward na pakiramdam ang hangin. Hindi na nakatiis si Shinyu, kaya niyaya niya si Hongjo lumabas. Gusto niyang magrebelde laban sa tadhana, pero sa tuwing hindi niya nakikita si Hongjo, hindi niya mapigilang isipin ito. Dahil sa pride niya, hindi niya masabi iyon. Ang nasabi lang niya ay siya talaga ang may gusto sa kanya. Pero kumontra si Hongjo at sinabing hindi si Shinyu ang tipo niyang boyfriend. Agad niya itong tinanong kung saang bahagi ba talaga siya hindi nito gusto. Sinabi ni Hongjo na masyado siyang matangkad at gwapo at sobrang bilib sa sarili. Ang totoo, pareho silang medyo mayabang kaya hindi nila maamin ang tunay nilang nararamdaman sa isa't isa. Pagkatapos noon, gusto ni Hongjo na maghanda ng regalo para sa paglipat ni Jaekyung, kaya nagpuyat siya buong gabi para palamutian ang bakuran. Nang makita iyon ni Jaekyung, siya na mismo ang kusang nag-imbita kay Hongjo na mag-dinner. Dahil sa sorpresang iyon, sobrang na-excite si Hongjo pero hindi niya alam kung totoong masaya ba siya o hindi. Nang makauwi si Shinyu sa bahay, naisip na naman niya si Hongjo. Kahit sinabi ni Shinyu na hindi na niya tatawagan si Hongjo, hindi pa rin niya napigilan ang sarili niya. Pagkatapos ng dinner kasama si Jaekyung, narinig ni Hongjo ang tawag ni Shinyu. Dahil katabi niya si Jaekyung, hindi siya naglakas loob na sagutin ang tawag. Nang paulit-ulit na tumunog ang phone ni Hongjo, marunong na umiwas si Jaekyung at kusang umalis muna. Wala nang choice si Hongjo kundi sagutin ang tawag ni Shinyu. Lumabas na gusto lang pala nitong marinig ang boses niya. Kasabay nito, tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa oras na iyon. Sa oras na ito, lumapit si Jaekyung para yayain si Hongjo na uminom pa ng beer. Nang marinig ni Shinyu na naging malambing ang tono ni Hongjo, agad niyang nahulaan na kasama nito ang lalaking gusto niya. Kinabukasan, hindi na napigilan ni Shinyu ang sarili niya at tinawagan na naman si Hongjo. Sa oras na iyon, kumakain si Hongjo ng fast food kasama ang isang batang lalaki. Nakita ng bata na paulit-ulit na pinuputol ni Hongjo ang tawag, kaya sinabi nito na huwag na lang siyang intindihin. Sumang-ayon si Hongjo sa sinabi ng bata, pero pagkatapos noon, hindi na muling tumawag si Shinyu. Si Hongjo na mismo ang kusang tumingin ulit sa phone niya. Agad siyang nainis at sinabing pwede siyang tumawag ng tumawag dahil hindi naman niya sasagutin ang tawag. Pero agad sinabi ng bata na sabi ni Hongjo ay wala siyang pakialam. Pero nasa screen pa rin ng phone ang tingin niya. Kahit hindi tumawag si Shinyu, nag-text naman siya kay Hongjo. Nag-text din siya na huwag nitong basahin ang mga text message niya at hindi na rin kailangang replyan ang mga iyon dahil lalo lang siyang matitinag. Hindi pinansin ni Hongjo si Shinyu buong araw. Si Shinyu, na hindi pa kailanman nakainom noon, ngayon ay nakaupong mag-isang umiinom. Sobrang nalilito si Shinyu sa nararamdaman niya para kay Hongjo. Hindi alam ni Shinyu kung totoo ba ang pag-ibig niya kay Hongjo o peke lang itong pag-ibig na ginawa ng sumpa. Sa kakaisip nito, hindi na niya nakontrol ang sarili at lumagok siya ng malaki ng alak. Unang beses pa lang ni Shinyu uminom ng alak, pero lasing na agad siya. Naalala ni Shinyu ang sinabi ni Hongjo nang bumalik sila mula sa dagat kagabi.
Noon, sinabi niya sa ama niya na huminto na siya sa pag-aaral. Akala niya sobrang magagalit ito sa kanya, pero sinabi lang nito na gawin niya kung ano ang gusto niya. Sinabi rin nito na dahil hindi na siya papasok sa school, dapat magbiyahe na lang sila. Pagkatapos noon, isinama siya ng ama niya sa ilog para mangisda at manghuli ng mga suso. Sobrang saya nila noon at may 2 batang naglalaro ng bola sa tabi nila. Hindi sinasadyang nahulog sa ilog ang 2 bata. Tumalon ang ama niya para iligtas ang mga ito pero tinangay naman siya ng agos. Naniniwala si Hongjo na kung hindi lang siya huminto sa pag-aaral, kung hindi lang niya tiniis ang pambubuli, hindi sana nangyari ang insidenteng iyon at hindi sana namatay ang ama niya. Parang ang pambubuli ni Nayon kay Hongjo ang naging dahilan kung bakit siya huminto sa pag-aaral at kung bakit namatay ang ama niya dahil doon. Hindi niya namalayang dumating na pala si Shinyu. Nang bumaba si Shinyu mula sa kotse, doon niya lang napagtanto na sinabi niya pala sa driver na dalhin siya sa bahay ni Hongjo. Tinitingnan ni Hongjo ang call log niya at nakita niyang hindi siya tinawagan ulit ni Shinyu. May kakaiba ring nararamdaman si Hongjo. Pero dahil sa pride niya, hindi niya inamin ang nararamdaman niya para rito. Biglang tumunog ang doorbell. Nang malaman ni Hongjo na nakainom si Shinyu, nagpakita siya ng espesyal na pag-aalala. Hindi iyon napansin ni Hongjo. Nang makita ni Shinyu ang pag-aalala ni Hongjo, hindi niya namalayang nahawakan niya ang kamay nito pero sa sandaling iyon, dumating si Jae-kyung. Tinanong ni Jae-kyung si Shinyu kung bakit ito nakikipagrelasyon sa iba. Kasabay nito, pinaalalahanan niya si Hongjo na mag-ingat. Sinabi niya rito na makipagkita ito sa mabuting tao, hindi sa isang lalaking may girlfriend na. Sinabi ni Shinyu kay Jae-kyung na huwag masyadong mag-alala dahil hindi naman totoo ang damdaming ito. Hindi alam ni Shinyu na nasaktan si Hongjo sa mga salitang iyon. Sa daan pauwi ni Shinyu, bigla siyang nakaramdam ng pagsusuka. Wala nang choice si Hongjo kundi ipatigil ang kotse. Tinanong ni Hongjo si Shinyu kung libre ba siya sa ika-19 dahil may nahanap na siyang paraan para mabasag ang sumpa nila. Pero iisang tanong lang ang ibinalik ni Shinyu kay Hongjo. Hindi ba siya kailanman nagkagusto sa kanya noon? Kahit sumagot si Hongjo na totoo iyon, namula naman ang mukha niya. Kinwestiyon ni Shinyu si Hongjo at sinabing kapag galit ito, namumula ang mukha nito. Inisip ni Shinyu na nagsisinungaling si Hongjo. Itinanggi ni Hongjo na nagsinungaling siya sa kanya. Sinabi ni Shinyu na hindi pa siya kailanman nakainom noon kaya hindi niya alam. Pero ngayon, parang alam na niya kung ano ang mangyayari pagkatapos uminom. Inosenteng tinanong ni Hongjo si Shinyu kung ano ang gagawin niya pagkatapos uminom. Diretsahang sumagot si Shinyu na gugustuhin niyang halikan ang taong katabi niya. Kinabukasan ng umaga, nang magising si Shinyu, nakita niyang underwear lang ang suot niya. Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari kagabi pero wala siyang maalala. Sa araw na iyon, si Nayon na mismo ang kusang pumunta kay Hongjo. Sa pagkikitang iyon, humingi ng tawad si Nayon kay Hongjo dahil binuli niya ito noon. Umiyak si Nayon habang humihingi ng tawad kaya inisip ni Hongjo na nagsisisi na ito. Walang kaalam-alam si Hongjo na may iba palang pakay si Nayon. Dahil nalampasan niya ang lunch, simpleng snacks lang ang binili ni Hongjo. Nang makita iyon, isinama siya ni Jae-kyung sa convenience store at binilhan siya ng pagkain. Noon pa man, umamin na si Hongjo kay Jae-kyung pero ni-reject siya nito. Ngayong alam na ni Jae-kyung na may nanliligaw kay Hongjo, hindi siya komportable. Sa gabi ng full moon, nagkasundo sina Hongjo at Shinyu na burahin ang kakaibang damdamin sa pagitan nila. Bago umalis, naalala ni Hongjo ang sinabi ni Shinyu noong lasing ito ilang araw na ang nakalipas. Noong oras na iyon, sinabi ni Shinyu na ayaw niyang gumamit ng mahika para alisin ang sumpa at ang nararamdaman niya para kay Hongjo ay hindi dahil sa love potion, kundi totoong pag-ibig. Sa kakaisip sa mga salitang iyon, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Hongjo pero dumating pa rin siya kay Shinyu sa tamang oras. Gusto sanang humanap ni Shinyu ng dahilan para tumanggi pero hindi bumitaw si Hongjo. Sa huli, wala na siyang choice kundi ang napipilitang pumayag. Nang bigkasin ni Hongjo ang spell, nagsimula ang mahika para burahin ang sumpa. Isinulat ni Hongjo ang salitang forever sa pulang papel. Kailangang isuot ang sulat na ito sa loob ng 100 araw para umepekto. Umaasa si Hongjo na iingatan iyon ni Shinyu. Gabi na nang natutulog si Hongjo nang makatanggap siya ng tawag mula kay Shinyu. Sinabi ni Shinyu na sobrang komportable ng pakiramdam niya. Mukhang umepekto na ang spell. Sobrang saya ni Hongjo kaya tumalon-talon siya. Sa oras na iyon, dumating si Jae-kyung at inalok si Hongjo na ihatid siya sa trabaho. Nang bumaba si Hongjo sa kotse, muling nakasalubong niya si Shinyu. Nang gabing umuwi nang mag-isa si Hongjo, nakatanggap siya ng tawag mula sa may-ari ng flower shop. Habang iniisip ni Hongjo kung sasagutin ba niya ang tawag o hindi, biglang lumitaw sa harap niya ang may-ari ng flower shop. Kakaiba ang kilos nito kaya hindi naging kampante si Hongjo dahil dati nang nahawakan ng may-ari ng flower shop ang thermos cup na may love charm niya. Sinubukan ni Hongjo na tanungin ang may-ari ng flower shop kung ininom ba nito iyon. Inamin nito at sinabing ininom niya iyon dahil curious siya kung anong klaseng tsaa ang iniinom niya. Lumabas na bukod kay Shinyu, may ibang taong nakainom din ng tubig na may love charm. Biglang nag-alala si Hongjo. Buti na lang, dumating si Shinyu sa tamang oras para iligtas si Hongjo.
Sa daan pabalik, ikinuwento ni Hongjo kay Shinyu ang tungkol sa pag-inom ng may-ari ng flower shop sa tubig na may love charm. Pagkarinig nito, sarkastikong sinabi ni Shinyu na marami siyang pinapahamak. Tinanong niya kung bakit hindi na lang niya ibinuhos ang potion sa Han River para mainom ito ng lahat ng tao sa Seoul at ma-inlove sa kanya. Galit na sumagot si Hongjo na kung naisip lang niya iyon, ibinuhos na sana niya ito sa ilog para hindi na niya kailangan pang gawin ang potion at para hindi na mainom ng mga taong walang kinalaman doon. Ipinaliwanag ni Shinyu na hindi niya naman sinadyang inumin iyon. Sinabi ni Hongjo na hindi rin naman niya sinadyang gawin iyon. Hindi na naipagpatuloy ni Shinyu ang pagsisinungaling sa sarili niya, kaya sinabi niyang hindi pa pala nababasag ang love potion. Pagkarinig nito, sinabi ni Hongjo kay Shinyu na maghintay siya ng 100 araw para malaman nila. Habang dahan-dahang umaalis si Hongjo, inilabas ni Shinyu ang isang anting-anting mula sa dala niya, pero nang buksan niya ito, nadiskubre niyang mali ang baybay ng mga salitang nakasulat doon. Nang makarating si Hongjo sa pintuan, nadiskubre niyang nauna na pala roon si Shinyu. Agad siyang lumapit dito at tinanong siya. Hindi sumagot si Shinyu, kundi inilabas lang ang isang papel na may maling baybay. Tinanong niya kung bakit siya nakagawa ng ganoong kalaking pagkakamali. Sinabi ni Hongjo na baka dahil sobrang kinakabahan siya noon. Tinanong ni Shinyu si Hongjo kung bakit siya kinakabahan. Sumagot si Hongjo na dahil tingin siya ng tingin sa kanya si Shinyu. Muling tinanong ni Shinyu kung kinakabahan ba si Hongjo dahil tinititigan niya ito. Sinabi niya na hindi naman siya kailanman nagkagusto sa kanya, hindi ba? Ipinaliwanag ni Hongjo na hindi siya umaamin, pero si Shinyu kasi ay laging kumikilos na parabang hindi siya makapag-concentrate. Paulit-ulit nitong sinasabing mahal siya nito at namimiss siya, tapos gagawa pa ito ng mga ganoong bagay. Sa oras na iyon, nahuli ang dalawa ni Jae-kyung. Lumapit si Jae-kyung at tinanong si Hongjo kung bakit may pakialam pa rin siya kay Shinyu. Hindi inaasahang sumagot si Shinyu na mahal niya si Hongjo. Pagkatapos noon, kinailangan nilang sabihin kay Jae-kyung ang totoo tungkol sa sitwasyon nila ngayon. Pagdating sa mahika, syempre hindi naniwala si Jae-kyung. Nakipagpustahan si Jae-kyung kay Shinyu na kung hindi umepekto ang spell, lalayo ito kay Hongjo. Para patunayan na totoo ang spell, umakyat si Hongjo sa taas. Doon, nagsimula siyang pumili ng spell na pwedeng gawin agad. Nahulaan ni Shinyu na ang pipiliin ni Hongjo ay ang seduction spell at ganoon din ang iniisip ni Hongjo. Maya-maya, nakatanggap si Jae-kyung ng tawag mula kay Hongjo. Nang muling magkita ang dalawa, sinabi ni Hongjo na gumamit siya ng beauty spell. Pero ang ganitong klaseng spell ay hindi agad makikitang umepekto sa maikling panahon. Inisip ni Jae-kyung na sobrang kalokohan ng usapan tungkol sa mga spell. Kaya sinabi niya kay Shinyu na layuan si Hongjo kung hindi ay sasabihin niya sa ama ni Nayon, ang mayor, ang tungkol sa affair ni Shinyu. Nang marinig ni Shinyu ang sinabi ni Jae-kyung, hindi na siya sigurado kung ang spell nga ba talaga ang dahilan kung bakit siya nahulog kay Hongjo o hindi. Pumunta si Shinyu sa isang doktor at ikinuwento rito ang kalagayan niya. Sinabi ng doktor na ang mga sintomas ni Shinyu ay malamang dahil sa telepathy. Ang kondisyon na ito ay may katangiang sabay ang direksyon ng brain activity ng nagsasalita at ng nakikinig. Nang muling makita ni Shinyu si Hongjo, hindi pa rin niya alam kung lahat ba ng iyon ay guni-guni lang niya. Habang nakatingin kay Hongjo mula sa malayo, nagdesisyon si Shinyu na umalis na lang. Pumunta si Jae-kyung kay Shinyu at sinabihan siyang tuparin ang pangako niya. Sinabi rin ni Jae-kyung kay Shinyu na nireject niya noon ang nararamdaman ni Hongjo. Ngayon, pinagsisisihan na niya iyon at gusto na niyang ligawan ulit si Hongjo. Tinawag ni Shinyu si Hongjo papunta sa rooftop at kinwestiyon kung bakit nito sinabi kay Jae-kyung ang tungkol sa sakit niya. Lumabas na pagkatapos umalis ni Shinyu kagabi, pinuntahan ni Jae-kyung si Hongjo. Ikinuwento ito ni Hongjo kay Jae-kyung. Sa isang maulang araw, biglang lumitaw ang may-ari ng flower shop. Sinamantala niya ang pagkakataon para payungan si Hongjo at hinawakan siya. Nagulat si Hongjo. Pag-uwi niya ng gabing iyon, takot pa rin ang nararamdaman niya. Tiningnan ni Hongjo ang mga text message na ipinadala sa kanya ni Shinyu kanina. Matagal niya iyong tiningnan at pagkatapos ay hindi niya napigilang mapangiti ng parang tanga. Kahit sinasabi niyang hindi niya ito gusto, ganito naman ang kilos niya ngayon. Hindi maintindihan ni Hongjo kung bakit siya nagkakaganito. Kinaumagahan, pinuntahan ni Shinyu ang may-ari ng flower shop dahil nalaman ng manager niya na hinaras si Hongjo kahapon. Lumapit si Shinyu rito at binalaan ito gamit ang criminal law. Kapag nanggugulo ito sa iba at sumusobra na sa limitasyon, maaari itong maparusahan ng batas at illegal iyon. Maaari silang magsampa ng kaso at humingi ng danyos. Muling tinanong ng may-ari ng flower shop kung tinatakot ba siya ni Shinyu. Sinabi ba ni Hongjo kay Shinyu ang nangyari kahapon? Pakiramdam din niya ay unfair iyon para sa mga lalaki dahil kapag dumampi lang ang isang daliri nila, itinuturing na agad iyong harassment. Iginiit ni Shinyu na isang daliri man o dalawang daliri, kung hindi komportable ang kabilang tao, itinuturing pa rin iyon na panggugulo. Kung ayaw niyang makaharap ang mga autoridad, tandaan niya iyon. Malinaw na sinabi lang naman ni Jae-kyung na gusto niya si Hongjo. Si Shinyu ay hindi lang nagsabi noon, kundi palihim din niyang tinulungan si Hongjo. Pagkatapos noon, dumalo sina Hongjo at Jae-kyung sa isang pet event. Nang harapin niya ang pag-amin ni Jae-kyung, hindi na mula si Hongjo. Hindi rin maipaliwanag ni Hongjo iyon.
Kasabay nito, pinuntahan ni Nayon si Shinyu at inilabas ang litrato nilang dalawa ni Hongjo na naghahalikan kanina. Gusto ni Shinyu malaman kung sino ang nagbigay kay Nayon ng larawang ito, pero tumanggi si Nayon na may sabihin. Pagkatapos, pinuntahan ni Nayon si Hongjo at sinampal siya. Hindi inaasahan ni Hongjo ang sampal, kaya sobrang nagalit siya. Nang malaman ni Hongjo ang dahilan, lalo siyang nakaramdam ng kawalan ng hustisya. Kaya pagkatapos noon, tinawag niya si Shinyu para magkita at mag-usap. Tinanong ni Hongjo kung ano ang sinabi ni Shinyu kay Nayon at napunta ito sa puntong sinampal siya nito. Sinabi ni Shinyu na naantig siya, pero inisip ni Hongjo na hindi naman iyon totoong pag-ibig at dapat niyang ipaliwanag ng malinaw sa girlfriend niya na spell lang iyon o isang mental illness. Pero sinabi ni Shinyu na totoo namang naaantig siya ni Hongjo. At ngayon, naaantig din siya habang nakatayo sa harap nito. Gusto lang niyang maging tapat sa kanya. Pagkasabi niya noon, biglang hinalikan ni Shinyu si Hongjo. Samantala, si Nayon ay natutulog kasama ang ibang lalaki para maibsan ang kalungkutan niya. Kinabukasan, si Hongjo ang humiling na makipagkita kay Nayon. Gusto sanang ibuhos ni Hongjo ang isang basong tubig kay Nayon para makaganti, pero pinigilan niya ang sarili. Sinabi ni Hongjo na sayang lang ang tubig. Sa totoo lang, hindi sinabi ni Shinyu kay Nayon ang tungkol sa relasyon nila. Ang sampal na ibinigay ni Nayon kay Hongjo ay dahil may nagpadala sa kanya ng litrato ni na Shinyu at Hongjo na magkasama. Umakyat ang galit niya, kaya ganoon ang naging kilos niya. Gusto rin malaman ni Nayon kung sino ang kumuha ng litrato na iyon. Pero nang tawagan niya pabalik ang numero, walang sumasagot sa kabilang linya. Kahit naghalikan ng dalawa, one-sided feelings lang iyon ni Shinyu. Gusto ni Hongjo na putulin na ang lahat ng koneksyon. Hindi na niya kailangan pa ang charm. Pumunta si Shinyu sa shaman na si Eunwol para ibalik ang kahon, pero sinabi nito na kailangan iyong manatili malapit sa may-ari para umepekto. Bukod pa roon, itinadhana ang dalawa para sa isa't isa at hindi sila pwedeng paghiwalayin. Kung gusto nilang maghiwalay, ang natitirang paraan lang ay ibalik ang kahon sa orihinal nitong pinaglagyan. Nahanap ni Shinyu si Hongjo at dinala nila ang kahon malapit sa templo. Wala nang tao sa lugar at puro damo na ang tumubo sa paligid. Talagang hindi madaling hanapin ang lugar kung saan ibinaon ang kahon. Habang naghahanap, nagtalo silang dalawa. Galit si Hongjo kaya tumakbo siya pasulong, pero sa kasamaang palad nadapa siya at nabasag ang kahon. Sa oras na iyon, hindi sinasadyang may nadiskubre silang pulang libro sa loob ng kahon. Binuksan niyo ni Hongjo at nadiskubre niyang may nakasulat sa loob tungkol sa mga spell para manakit ng ibang tao. Parang ginagamit ang mga spell na ito para isumpa ang isang tao. May kakaibang pakiramdam na sumulpot sa kanya. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa at sa wakas ay nakarating sila sa isang bakanting lote. Pakiramdam ni Shinyu na malapit sa lugar na ito ang hinahanap nila. Nang lumapit si Hongjo kay Shinyu, biglang may kakaibang tunog na siya lang ang nakarinig. Tinanong niya ito kung may narinig ba ito ngayon lang. Sumagot si Shinyu na wala siyang narinig. Nang makita ni Shinyu ang nag-aalalang ekspresyon ni Hongjo, agad niyang sinabi na umuwi na sila. Pero sa oras na iyon, nadiskubre ni Hongjo ang isang manika na nakasuot ng nightgown niya at nakabitin sa taas. Pagkatapos noon, tinawagan nila ang pulis sa lugar. May isang taong palihim na kumuha ng nightgown ni Hongjo at isinulat doon ang pangalan ni Shinyu para isumpa ito. Sa daan pabalik, dala ni Hongjo ang spellbook na may mga curse sa loob. Gusto niya itong pag-aralan, pero hindi pumayag si Shinyu. Sa tingin niya, mas nakakatakot pa rin ang tao kaysa sa mga spell. Ibig sabihin, pinaghihinalaan ni Shinyu na may taong sinasadya ang lahat ng ito para takutin sila. Hindi lang binilhan ni Shinyu si Hongjo ng self-defense spray, binalak din niyang lagyan siya ng anti-theft door. Gusto sanang magpasalamat ni Hongjo kay Shinyu kaya pumayag siyang makipag-date rito. Pero hindi focused si Hongjo habang nasa date sila. Sinabi niya kay Shinyu na ang pinaghihinalaan niyang tao ay ang may-ari ng flower shop. Samantala, si Jae-kyung naman ang pinaghihinalaan ni Shinyu. Ayon kay Shinyu, ang mga taong mukhang walang masamang intensyon ay kadalasan may tinatagong madilim na side. Kahit sinabi ni Shinyu na si Jae-kyung ang pinaghihinalaan niya, ang totoo ay palihim siyang pumasok sa flower garden ng gabi. Nang makapasok si Shinyu, may isang maitim na anino na dumaan hindi kalayuan sa kanya. Kaagad pagkatapos noon, humawak ang anino ng isang pares ng gunting at dahan-dahang lumakad papunta kay Shinyu. Lumitaw ang may-ari ng flower shop at sinabing malamang hindi naman pumasok si Shinyu roon sa kalagitnaan ng gabi para bumili ng bulaklak. Tinanong ni Shinyu ang may-ari ng flower shop kung saan napunta ang tumpok ng dayami na naroon dati. Sa oras na iyon, pumunta si Hongjo sa isang resort para mag-survey dahil sa trabaho. Habang naglalakad siya para magtala ng mga notes, biglang namatay ang mga ilaw. Pagkatapos noon, may pumasok na tawag pero malalim na paghinga lang ang maririnig sa kabilang linya. Sa sandaling iyon, may lumitaw na misteryosong tao na may suot na sombrero. Nataranta si Hongjo at tumakbo palayo, pero sa kasamaang palad, bumangga siya sa isang puno. Nang makita niyang papalapit ang misteryosong tao, mabilis siyang tumayo at nagpatuloy sa pagtakbo. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Jae-kyung. Paglingon ni Hongjo, nakita niyang wala na ang anyo na iyon. Matapos ang pagkagulat na iyon, nilagnat ng mataas si Hongjo. Bumili si Jae-kyung ng gamot para kay Hongjo, pero may kakaiba sa hitsura nito na nagpaisip sa kanya.
Naalala ni Hongjo ang sinabi ni Shinyu at nagsimula siyang maghinala na baka manyakis si Jaekyung. Natakot si Hongjo kaya mabilis siyang naghanap ng dahilan para paalisin si Jaekyung. Pagkahiga niya, namatay ang mga ilaw sa kwarto. Sinubukan niyang buksan ang switch pero nadiskubre niyang brownout pala. Sa sandaling iyon, may dumaan na maitim na anino sa may pintuan. Natakot si Hongjo at mabilis na bumalik sa bedroom niya pero may naririnig pa rin siyang ingay sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit at hinila ang kurtina para buksan. Sa susunod na segundo, nakita niya ang manikang nakita niya sa gubat na nakatayo sa labas ng bintana. Kinabukasan, biglang nagising si Hongjo at napagtantong panaginip lang pala iyon pero sobrang totoo nito. Mula nang malaman nilang dalawa na may taong sumusumpa sa kanila, nagkasakit si Shinyu at nakoma sa loob ng 2 araw. Tiningnan siya ng doktor at sinabing pansamantalang brain ischemia lang iyon kaya mabilis din siyang gagaling. Nalaman ni Hongjo mula kay Jaekyung na nasa ospital si Shinyu kaya nag-text siya para tanungin ang kalagayan nito. Nang makita ni Hongjo na walang reply sa message niya, nakaramdam siya ng frustration. Baka hindi niya lang alam sa sarili niya pero ngayon ay may mahalaga ng puwang si Shinyu sa puso niya. Nag-text si Hongjo noong umaga at pagkatapos ay tumawag kay Shinyu ng tanghali pero hindi pa rin ito sumagot. Pagsapit ng gabi, marami ng mensaheng na ipadala si Hongjo kay Shinyu. Sa ospital, bagong gising lang si Shinyu nang makita niya ang mga message ng pag-aalala ni Hongjo. Nagkasundo ang dalawa na magkita sa ospital. Inisip ni Hongjo na ang kalagayan nila ay dahil sa sumpa. Pero hindi pumayag si Shinyu sa ideyang iyon. Iginiit ni Hongjo na kunin muli ang charm box para mapag-aralan ang pulang libro. Pero habang nag-uusap ang dalawa, palihim na ni-record ng may-ari ng flower shop ang eksena at ipinadala iyon kay Nayon. Pumunta si Nayon sa ospital at nagpanggap na masaya siya nang makitang gumaling na si Shinyu pero palihim niyang kinuha ang damit ni Shinyu at ibinigay iyon sa may-ari ng flower shop. Tinanong niya ito kung para saan nito gusto ang mga iyon pero sinabi nitong hindi niya kailangang malaman. Agad niyang sinabi rito na manyakis ito. Ayaw niyang gumawa ito ng mga ganitong kakaibang bagay. Pagkatapos noon, hiniling ni Nayon na isauli nito ang mga damit ni Shinyu pero sarkastikong sinabi ng may-ari ng flower shop na iniisip pa rin pala niyang ginagawa niya ang lahat ng ito dahil sa sinabi niya. Nagtaka si Nayon kung bakit ginagawa nito ang mga bagay na ito kung hindi naman pala utos niya. Sinabi ng may-ari ng flower shop na sarili niyang plano iyon. Tinanong ni Nayon kung ano ang binabalak nito pero sinabi lang nito na tumahimik siya at tulungan siya. Pero iniisip ni Nayon na baliw ang lalaking ito at hindi niya iyon nakikitang nakakatawa. Sinabi rin nito na mas interesante ang horror movies kaysa sa romance movies at dramas. Patuloy na nagtanong si Nayon kung ano ang gusto nitong ipagawa sa kanya. Kasabay nito, binuksan ni Hongjo ang pulang talisman book at nakita niya ang isang pahina na may pamagat na Cooling Love. Nakasulat sa pahinang iyon kung paano gumawa ng soul doll gamit ang damit ng taong mahal mo. Pagkatapos, takpan ito ng itim na tela at isulat ang pangalan ng taong sinusumpa rito. Kasabay nito, idagdag din ang bilang ng mga hibla ng buhok na katumbas ng edad nila. Dahil dito, napaghinalaan ni Hongjo na alam din ng may-ari ng flower shop ang kaparehong uri ng mahika. Nakipagkita si Hongjo sa shaman na si Yunwol at sinabi ang iniisip niya. Naniniwala si Hongjo na may kinalaman ang sakit ni Shinyu sa isinumpang manika. Para mapatunayan ang epekto ng sumpa, muling ginawa ni Hongjo ang mahika. Noong gabi ng festival, nang sumabog ang mga paputok, tinawagan ni Hongjo si Shinyu pero walang sumagot. Pumunta siya sa isang tulay at nang lumingon siya, bigla niyang nakita itong naglalakad papunta sa kanya. Lumabas na nakita nito ang tawag niya kaya dumiretso ito roon. Nagulat siya roon at inisip niyang gumana na naman ang spell. Sinabi rin niya rito na sinubukan niyang muli ang spell para makita kung epektibo ito. Pero agad nitong sinabi na gumana man o hindi, mahal pa rin siya nito. Sa sandaling iyon, bumalik sa isip niya ang alaala mula sa nakaraang buhay niya. Sa nakaraang buhay niya, dinala si Shinyu sa isang templo kung saan may naghihintay na misteryosong matandang babae. Namatay sa sakit ang ina ni Shinyu kaya sobrang nadurog ang puso niya. Tumakbo siya palabas at umiyak ng todo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Hongjo na may kakayahang makita ang hinaharap. Alam ni Hongjo kung bakit umiiyak si Shinyu. Pagkatapos, sinabi niya rito ang tungkol sa liham na iniwan ng ina niya. Ayon kay Hongjo, nahanap ni Shinyu ang liham na isinulat ng ina niya. Mula noon, naglalaro ng isang beses bawat araw sina Shinyu at Hongjo. Tinanong ni Shinyu si Hongjo tungkol sa hinaharap niya. May marahas na eksena na lumitaw sa isip ni Hongjo pero wala siyang sinabi at sinabi lang niyang magiging napakaganda ng kinabukasan nito. Lumipas ang panahon at sabay silang lumaki. Nang muli silang magkita, hinalikan ni Shinyu si Hongjo sa noo. Ang mahiyain at madaling mamulang ugali niya ay galing pa sa nakaraang buhay niya. Hanggang doon lang tumigil ang mga alaala. Parang matagal nang alam ng shaman na si Eunwol ang tungkol sa mga alaalang ito ng nakaraang buhay at si Shinyu lang ang nakakaalala sa mga iyon. Samantala, wala namang ganoong mga alaala si Hongjo dahil hindi makalimutan ni Shinyu ang imahe nilang dalawa na nagmamahalan. Sa alaala niya, nagdesisyon siyang tawagan si Nayon. Sa oras na ito, nakikipag-date si Nayon sa ibang lalaki.
Marahil, nahulaan na ni Nayon na babanggitin ni Shinyu ang tungkol sa pakikipaghiwalay. Alam ni Nayon na mahal ni Shinyu si Hongjo, pero sa isip niya, pangkaraniwang babae lang si Hongjo. Ngayon, hindi na talaga maintindihan ni Nayon ang iniisip ni Shinyu, pero lumapit pa rin siya para hawakan ang kamay nito at gusto niya itong mahawakan muli. Pero hinila ni Shinyu ang kamay niya palayo sa kamay ni Nayon. Bulag na ngayon si Hongjo sa pag-ibig at napanaginipan pa niyang kapwa siya nililigawan ni na Shinyu at Jaekyung. Pero panandalian lang ang matatamis na imaheng iyon. Sa harap ng mga mata ni Hongjo ay ang eksena ni Shinyu na nakaupo sa tabi ni Nayon sa isang restaurant. Umaasa si Hongjo na maririnig ang paliwanag ni Shinyu, pero trabaho lang ang pinag-usapan nito sa phone. Sa oras na ito, pinuntahan ni Nayon si Hongjo at sinabi rito ang magandang balita tungkol sa kasal. Sa totoo lang, sinabi lang iyon ni Nayon para inisin si Hongjo dahil matagal nang alam ni Nayon na hindi na sa kanya ang puso ni Shinyu, kaya pinili niyang uminom para makalimot sa lungkot niya. Habang lasing, inilabas ni Nayon ang phone niya at sinabihan si Hongjo na tawagan si Shinyu. At gaya nga ng inaasahan, makalipas ang 10 minuto, dumating talaga si Shinyu pero hindi natuwa si Hongjo. Hiniling ni Hongjo na sana ay hindi na lang ito dumating. Pagkatapos noon, bumaba si Hongjo at nakita na naman ang aninong iyon. Agad niya itong inisprayan gamit ang spray bottle. Napasigaw si Jaekyung at natakpan ang mga mata niya. Lumabas na simpleng hindi pagkakaintindihan lang pala ito. Dumating si Jaekyung para dalhan ng pagkain si Hongjo. Kinaumagahan, maingat na naghanda si Hongjo at sumakay sa kotse ni Jaekyung papunta sa kumpanya. Pagkababa ni Hongjo sa kotse, nakita niya si Shinyu na dumaraan. Agad na nagselos si Shinyu, kaya nakipagkita siya kay Hongjo para tanungin kung bakit napakaganda ng ayos niya. Nagtalo ang dalawa ng pabalik-balik. Ang isa ay nagseselos kay Nayon at ang isa naman ay nagseselos kay Jaekyung. Pakiramdam ni Shinyu ay wala na siyang mapapala sa pakikipagtalo, kaya nagdesisyon siyang gumamit ng malakas na galaw. Ilalapit na sana ni Shinyu ang labi niya sa labi ni Hongjo nang bumukas ang pinto. Agad itinulak ni Shinyu ang upuang inuupuan ni Hongjo kaya umurong ito palayo. Nang magtanong ang mga katrabaho niya, sinabi ni Shinyu na masyadong madulas ang gulong. Pinuri pa niya na kakalagyan lang daw ng langis ang mga gulong kaya sobrang ganda ng kalidad nito. Nagkunwari ring nagpasalamat si Hongjo kay Shinyu sa payo nito. Pagkatapos, dali-dali siyang tumakbo palayo. Kinuha ng may-ari ng flower shop ang guwantes ni Shinyu na ibinigay ni Nayon. Ipinahayag niya na aarte siya sa isang horror movie. Ang lahat ng materyales sa horror movie na ito ay si Shinyu. Binabad niya ang lahat ng iyon sa dugong hindi alam ang pinagmulan. Pagkatapos, inilagay niya ang mga iyon sa mga flower pot para magmukhang ordinaryo. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay hintayin na umepekto ang sumpa. Sa oras na ito, pinuntahan ni Nayon ang ama niya para hilinging ilipat siya sa ibang lugar. Nang marinig ni Shinyu ang balitang ito mula kay Jaekyung, hinila niya ang kamay ni Hongjo nang hindi natatakot sa tingin ng lahat ng tao sa kumpanya. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa dalampasigan. Sinabi ni Shinyu na may kasunduan sila ni Nayon na hindi pwedeng malaman ng iba ang hiwalayan nila. Kahit sa kumpanya, kailangan pa rin nilang magkunwaring magkasintahan. Hindi makontrol ni Shinyu ang pananabik niya kay Hongjo. Sinabi ni Hongjo na matagal na rin pala niyang gusto si Shinyu. Sinabi ni Shinyu na gusto na nila ang isa't isa kahit hindi niya iyon naaalala. Hinaplos ni Hongjo ang mukha ni Shinyu. Agad niyang naalala ang pakiramdam ng pulang kamay na humahaplos sa kanya noon. Mabilis niya siyang itinulak palayo. Marahil, ito ang sumpang ibinigay sa kanya ng may-ari ng flower shop. Sinabi ni Yunwol na ang mga nakakaalala ng nakaraang buhay nila ang higit na makakaramdam ng sakit. Sinabi ni Shinyu na migraine lang ang meron siya at hindi niya kailangang pumunta sa ospital. Pagkatapos, agad niyang binago ang usapan. Hinawakan ni Shinyu ang kamay ni Hongjo at sinabing humiling ito bago lumubog ang araw. Sinamantala ni Shinyu ang pagkakataon para yakapin ng mahigpit si Hongjo at tuluyang nawala ang hindi komportableng pakiramdam na naramdaman niya kanina. Bulag si Hongjo sa pag-ibig kaya sobrang kakaiba rin ang sense of aesthetics niya. Isinuot ni Hongjo ang bear shirt na binili ni Shinyu para sa kanya. Pagkatapos, pumunta ang dalawa sa isang hotel para salubungin ang unang sikat ng araw ng bagong taon. Nang magliwanag na, tumayo sila sa tulay at mahigpit na nagyakapan. Sinubukan ni Hongjo na hawakan ang kamay ni Shinyu kaya ang lalaking ayaw humawak ng kamay ay biglang nakaramdam ng tamis. Habang naglalakad silang dalawa ng magkahawak kamay sa tulay, nakasalubong nila si Jaekyung na nanggagaling sa kabilang direksyon. Nahiya si Hongjo at gusto niyang bawiin ang kamay niya pero mas hinigpitan ni Shinyu ang hawak nito. Pagkatapos noon, nagkaroon ng party ang tatlo. Masayang nagkukwentuhan sina Hongjo at Jaekyung nang makita iyon ni Shinyu at nagselos siya. Gumawa siya ng tunog sa lalamunan niya para masira ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Kaya pareho silang napatingin sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Shinyu sa harap ni Jaekyung na pangit ang mga mata, ilong at bibig ni Hongjo. Pero makulit na sinabi ni Hongjo na maganda siya. Pagkarinig doon, hindi na napigilan ni Shinyu ang sarili niya at kinailangang amining napakaganda niya. Pagkatapos ng party, kakapaalam lang ni na Shinyu at Hongjo sa isa't isa, pero agad na nilang namimiss ang isa't isa.
Mula sa simpleng pag-upo at pag-uusap, naging paghiga at pag-uusap na iyon. Ayaw nilang tapusin ang tawag. Kinabukasan, may isang malaking flower pot na lumitaw sa opisina ni Shinyu. Sa loob ng flower pot na iyon ay ang sumpa sa kanya ng may-ari ng flower shop, pero wala talaga siyang kamalay-malay. Galit na sumugod si Nayon at kinuwestiyon si Shinyu kung bakit hindi siya kinokontak nito. Mula nang huli niyang ginamit ang kapangyarihan ng ama niya para ilipat si Hongjo sa ibang lugar, hindi na sa kanya ang puso ni Shinyu. Sinabi ni Shinyu na siya ang unang humabol kay Hongjo. Siya rin ang unang nagkagusto rito. Kaya kung galit si Nayon, sa kanya na lang nito ibuhos. Pagkasabi noon, tumalikod si Shinyu at iniwan si Nayon na nakatayo roon ng tuliro. Sa oras na ito, kinaladkad si Hongjo ng mga katrabaho niya papunta sa isang restaurant. Nagtanong ang lahat tungkol sa relasyon ni na Hongjo at Shinyu. Sa sandaling ito, nagkunwari si Shinyu na napadaan lang, kaya ang grupo ng mga tao ay nagpalipas ng isang gabi ng kain, inom at saya ng hindi natutulog. Pagkatapos noon, inihatid ni Shinyu si Hongjo pababa. Muling dumating ang mahirap na sandali ng pagpapaalam. May dalang tamis si Hongjo at naghanda ng umuwi. Pero pagkapagbukas niya ng pinto, may nakita siyang taong nakaupo sa loob. Lasing si Jae-kyung at binibilang ang mga araw mula nang umamin si Hongjo sa kanya. Hindi pa umaabot ng 100 araw, pero may nagugustuhan ng ibang tao si Hongjo. Sinisi rin niya ang sarili niya dahil hindi niya agad tinanggap ang pag-amin nito noon. Kinaumagahan, bumaba si Hongjo kasabay ng pagbukas ni Jae-kyung ng pinto. Nahiya si Jae-kyung sa nangyari kagabi, kaya umatras siya pabalik sa loob ng bahay. Palihim na ni-record ng may-ari ng flower shop ang usapan nila. Muling pumunta si Shinyu sa doktor dahil sa kakaibang mga sintomas niya. Pinayuhan siya ng doktor na magpatest ng ilang bagay, pero alam niyang isinumpa siya. At ang nakakakilabot na sumpang ito ay naipapasa sa bawat henerasyon. Sinabi ni Shinyu kay Hongjo na umaasa siyang hindi magbabago ang nararamdaman nito. Ipinikit ni Hongjo ang mga mata niya at bahagyang nginuso ang mga labi habang hinihintay ang susunod na gagawin ni Shinyu. Matagal siyang naghalungkat sa bulsa niya bago niya tuluyang inilabas ang isang bracelet. Para kay Hongjo, isa itong sorpresang regalo, pero pagkatapos noon, may balita mula sa opisina na ikinagulat nilang dalawa. Ibinunyag ni Nayon ang litrato na ipinadala sa kanya ng may-ari ng flower shop. Pinuna ng mga staff sa kompanya si Hongjo dahil gusto raw niya ang 2 tao ng sabay. Ang kontentong may-ari ng flower shop ay pinuntahan si Shinyu para malaman kung ano ang gagawin nito tungkol doon, pero ang tinanong lang ni Shinyu ay tungkol sa nawawalang asawa ng may-ari ng flower shop. Sa totoo lang, matagal nang nahulaan ni Shinyu na sinusundan ng may-ari ng flower shop si Hongjo. Kaya nagsimula siyang imbestigahan ang mga sikreto nito. Sa park, may malaking tuod ng puno na hinukay para ilantad ang nasa ilalim nito. Kalaunan, nakumpirma nilang tuyong bangkay pala iyon ng tao. Sa oras na ito, tuloy-tuloy ang pag-ring ng phone ni Hongjo. Pakiramdam ni Shinyu na may masamang nangyari kaya paulit-ulit niyang tinatawagan si Hongjo. Itinulak si Hongjo ng may-ari ng flower shop sa isang hukay at muntik ng mailibing ng buhay. Ang dahilan ay dahil hindi lang tinanggihan ni Hongjo ang nararamdaman niya kundi pumupunta pa ito sa ibang lalaki. Sa sandaling ito, parang nananaginip si Hongjo tungkol sa nakaraang buhay niya. Lumabas na noong una niyang makilala si Shinyu, wala pang pangalan si Hongjo. Si Shinyu ang nagbigay sa kanya ng pangalang Aengcho. Ang pangalan naman ni Shinyu ay Mujin. Sa sandaling ito, biglang nagising si Hongjo at sumigaw para humingi ng tulong. Dumating si Shinyu sa tamang oras at iniabot ang kamay niya. Iniabot ni Hongjo ang kamay niya para hawakan ang kamay nito at naalala nito ang pamilyar na babae mula sa nakaraang buhay niya. Nagsinungaling si Hongjo kay Shinyu na aksidente lang siyang nahulog sa hukay. Ayaw na niyang mag-alala pa ito. Mahigpit na niyakap ni Shinyu si Hongjo dahil natatakot siyang mawala na naman ito sa kanya. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Hongjo sa flower shop pero sarado ang pinto. Sa oras na ito, may isang taong tumapik sa balikat niya mula sa likod kaya nataranta siya. Lumingon si Hongjo at sinampal ang taong iyon. Lumabas na pareho pala silang naghahanap ng mga clue mula sa security camera ng convenience store. Pinaghihinalaan nilang ang may-ari ng flower shop ang nagtulak kay Hongjo sa hukay. Tinanong ni Shinyu kung bakit mag-isa siyang pumunta rito. Kung pupunta siya, dapat sinabi niya sa kanya dahil posible talagang mamamatay tao ang may-ari ng flower shop. Tinanong ni Hongjo kung bakit kailangan pa niyang sabihin iyon sa kanya. Agad sinabi ni Shinyu na ganoon dapat ang magkasintahan. Nangako si Hongjo na mula ngayon ay hindi na siya magsisinungaling. Pinaalalahanan ni Shinyu si Hongjo na hindi na siya dapat kumilos ng mag-isa sa susunod. Pagkasabi noon, tumingin si Shinyu sa saradong pinto at umalis kasama si Hongjo. Samantala, nakaupo ang may-ari ng flower shop sa tabi ng monitor at pinapanood sila. Kinabukasan, nalaman ni Shinyu na nag-o-overtime si Hongjo, kaya nagdesisyon siyang bumaba para tulungan ito. Nagsimulang mag-on at off ang mga ilaw sa elevator. Dahan-dahang dumaan ang isang pulang kamay sa mukha ni Shinyu, kaya pakiramdam niya ay nasasakal siya dahil sa sobrang takot. Pinindot niya ang boto ng elevator. Sa oras na ito, balisang naghihintay si Hongjo. Nagdesisyon si Hongjo na umakyat para hanapin si Shinyu. Pero nakita niya itong nawala ng malay sa elevator.
Pagkatapos noon, dinala si Shinyu sa ospital at sumailalim sa mga kaugnay na test. Pagkagising ni Shinyu, agad niyang sinabi kay Hongjo na umuwi muna dahil ayaw niyang makita siya nito sa masamang kondisyon. Nagdesisyon si Hongjo na tulungan si Shinyu na mabasag ang sumpa. Biglang lumitaw sa isip niya ang imahe ng nakaraang buhay niya. May hawak siyang brush pen at nagsusulat ng isang spellbook. Nang ma-discharge si Shinyu sa ospital, pumasok siya sa trabaho sa kompanya at napilitang umupo sa upuan dahil kay Hongjo. Habang nagpapalitan ng sweet na kilos ang dalawa, biglang pumasok ang assistant. Sa pagkakataong ito, si Hongjo naman ang malakas na nagtulak sa upuan kaya napalayo si Shinyu. Mabilis na nagkunwari si Shinyu na seryosong pinaaalalahanan si Hongjo na huwag na siyang tanungin tungkol sa mga walang kwentang bagay dahil sobrang busy niyang tao. Nagkunwari namang nagpapasalamat si Hongjo kay Shinyu sa palagi nitong masiglang payo. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo palayo. Matapos iyon, nagset si Shinyu ng pagkikita kina Nayeon at Director Lee sa parehong lugar at parehong oras. Siya ang lalaking nagpuno sa kalungkutan ni Nayeon noong nakaraan. Nang magkita sina Nayeon at Director Lee, nagkunwari silang hindi magkakilala. Pero sa totoo lang, alam na ni Shinyu ang relasyon nila. Lumabas na sa selfie na ipinadala ni Nayeon kay Shinyu noong araw na iyon, nakikita sa salamin ang mukha ni Director Lee. Ginamit iyon ni Shinyu bilang ebidensya na may relasyon si Nayeon sa ibang lalaki. Nagkunwari pa nga siyang binabati sila at sinabing bagay silang dalawa. Pinanood ni Nayeon si Shinyu na umalis habang sobrang galit dahil napahiya siya. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Hongjo at may nakita siyang isang estranghero. Nang malaman ni Hongjo na ama pala ito ni Jaekyung, masigla niya itong sinalubong. Nang makita ni Jaekyung ang eksenang iyon, nagtaka siya kung bakit magkasama ang dalawa. Halatang hindi gusto ni Jaekyung ang ama niya. Pagkabuka ng bibig ng ama niya, pera agad ang hiningi nito kay Jaekyung. Kalaunan, sa isang party kasama ang mga katrabaho, ibinunyag ni Hongjo ang totoo tungkol sa relasyon niya sa dalawang lalaki. Kinumpirma ni Hongjo na magkapit-bahay lang sila ni Jaekyung at ang relasyon niya kay Shinyu ay dahil sa isang magic book na isinulat ni Engcho. Sa oras na ito, inisip ng mga katrabaho niya na lasing si Hongjo kaya kung ano-anong hindi kapani-paniwalang bagay ang sinasabi niya. Samantala, balisang hinihintay ni Shinyu ang text message ni Hongjo. Lasing na itinulak ni Hongjo ang pinto at pumasok sa bahay ni Shinyu. Baka gusto lang niyang tiyakin kung pinalitan nito ang password ng pinto. Nang magising siya, nakita niya itong nasa tabi niya. Hindi niya napigilang iabot ang kamay niya para hawakan ang mukha nito. Pero para sa kanya, ang kamay na iyon ay parang bangungot na nagdulot sa kanya ng sobrang hindi komportableng pakiramdam. Agad na alala ni Hongjo ang nakaraang buhay niya nang ginamit niya ang duguan niyang kamay para hawakan ang mukha ni Shinyu. Pagkatapos noon, niyaya ni Hongjo si Shinyu na pumunta sa ski resort. May gusto siyang sabihin na mahalagang bagay at may isa rin itong mahalagang sasabihin. Inimbitahan ng mga magulang ni Shinyu si Hongjo sa bahay nila para dumalaw. Muli na namang iniabot ni Hongjo ang kamay niya para hawakan ang mukha ni Shinyu pero likas itong umiwas. Tinanong ni Hongjo si Shinyu kung siya ba ang duguang kamay at matagal na ba niya iyong alam. Lumabas na sa nakaraang buhay niya, si Shinyu mismo ang pumatay kay Hongjo gamit ang sarili niyang mga kamay. Pareho silang umiyak ng matindi. Bago mamatay si Hongjo, isinumpa niya si Shinyu na ang taong nanakit sa kanya ay magdurusa sa sumpa at doon nagsimula ang masamang tadhana sa pagitan nilang dalawa. Sa puntong ito, tuluyan nang hindi iyon pinansin ni Shinyu. Hinawakan ni Shinyu ang kamay ni Hongjo at tumingin sa kanya ng puno ng pagmamahal. Sinabi ni Hongjo na kailangan niya pa ng mas maraming oras. Kahit pilit na kumikilos si Hongjo na parang hindi na niya mahal si Shinyu, siya lang ang nakakaalam ng sakit sa puso niya. Kaya pumunta si Hongjo sa shaman na si Yunwol para tanungin kung paano mababasag ang sumpa. Malinaw na sinabi ni Hongjo na kaya niyang mahalin si Shinyu nang hindi iniisip ang nakaraang buhay nila. Pero nag-aalala si Hongjo na baka magkasakit si Shinyu dahil sa sumpa. Sinabi ni Yunwol na hanggat hindi humihinga ng huling hininga si Hongjo, walang magtatapos. Sobrang miserable si Hongjo. Pagkatapos ng hiwalayan, trabaho na lang ang pinagtuunan niya para mapuno ang isip niya. Pero dahil sa kilos na iyon, napansin ng mga katrabaho niya na may mali. Pagkatapos noon, nagsimula silang magmungkahi ng housewarming party para maipakilala ni Hongjo si Jaekyung sa kanila. Kahit sinusubukan niyang tumanggi dahil wala siya sa mood, ipinilit pa rin ng mga katrabaho niyang pumunta sa bahay niya. Pinagalitan si Shinyu ng ama niya dahil hindi dumating si Hongjo sa dinner. Kahit ginamit niya ang dahilan na kailangan nitong mag-overtime, naisip ng ina niya na gumawa ng kaunting snacks para ibigay niya rito. Wala nang choice si Shinyu kundi pakiusapan si Hongjo na tanggapin iyon. Bracelet lang na ibinigay ni Shinyu ang inilabas ni Hongjo para isauli sa kanya. Naramdaman ni Shinyu na may mali. Naghinala siyang may sinabi si Yunwol kay Hongjo. Kaya tinanong niya ito hanggang sa dulo. Nang makitang tahimik lang si Hongjo, nakaramdam si Shinyu ng masamang kutob. Agad niyang naisip na baka may kinalaman ito sa kamatayan. Sinabi ni Hongjo na ayaw niyang makitang mamatay si Shinyu dahil sa sumpang ito. Sa huli, nagdesisyon si Hongjo na pansamantalang makipaghiwalay para makita kung gaganda ang kalagayan ni Shinyu. Pagkatapos noon,
Sa kanya gagawin ang susunod niyang desisyon. Pinanood ni Shinyu ng masakit sa dibdib ang taong mahal niya habang tumalikod at umalis. Samantala, patuloy na hinanap ni Nayon si Shinyu at sarkastikong sinabi na parang hindi ito mukhang masaya. Pero sinabi ni Shinyu na sobrang saya niya. Pagkarinig noon, may sinabi si Nayon na parang gusto niyang makita kung paano poprotektahan ni Shinyu ang diyosa niya. Binalaan ni Shinyu si Nayon na kung gagalawin nito si Hongjo, hindi niya ito mapapatawad. Pero sinabi pa rin ni Nayon na mahal pa rin niya si Shinyu at hihintayin niya ito. Pumunta ang dalawang katrabaho sa bahay ni Hongjo pero hindi sila agad pumasok. Tinanong muna nila siya kung napag-usapan na ba nila ni Jaekyung ang party. Nagkunwaring nakalimutan iyon ni Hongjo. Pagkarinig noon, sila na mismo ang kumatok sa pinto ni Jaekyung. Nang buksan ni Jaekyung ang pinto, nagtaka siya sa dalawa. Agad nila itong niyaya na pumunta sa housewarming party ni Hongjo. Mabilis na sinabi ni Hongjo na kung busy ito, hindi na niya kailangang pumunta. Nag-isip sandali si Jaekyung at sinabing pupunta siya. Pagkatapos noon, masayang nakipagkwentuhan ng dalawang katrabaho kay Jaekyung. Pinakain pa siya ng babae pero sinabi nitong kaya niyang kumain mag-isa. Sa oras na iyon, umiinom sina Shinyu at ang mga katrabaho niya. Pagkatapos, isinama ng mga katrabaho si Shinyu sa bahay ni Hongjo. Gusto nilang gamitin ang pagkakataong iyon para paglapitin ang damdamin ng dalawa. Nang kumatok si Hongjo sa bintana ng sasakyan, inisip ni Shinyu na nananaginip siya. Pero nang makita niyang totoong nakatayo si Hongjo sa harap niya, sumaya siya na parang bata. Minadali ni Hongjo si Shinyu na umuwi na agad. Nang hawakan ni Shinyu ang kamay ni Hongjo, mabilis nitong binawi ang kamay niya. Naalala ni Hongjo ang sinabi ng shaman na si Yunwol. Nagtapos ang simple nilang pag-uusap. Pagkatapos noon, naupo si Hongjo ng mag-isa at hindi na niya napigilan ang mga luha niya. Baka dahil iyon sa kawalan niya ng magawa sa nakaraang buhay niya, o baka dahil sa pakikipaglaban niya sa kasalukuyan niyang tadhana. Pero ang sigurado, dahil sa pag-ibig, kinailangan niyang gawin ang ganoong kasakit na desisyon. Samantala, sa labas, hangal na naghintay si Shinyu kay Hongjo. Sa sandaling ito, biglang lumapit si Jaekyung. Lumabas na narinig nito ang usapan nila kanina. Tinanong ni Jaekyung si Hongjo kung bakit gustong-gusto niya si Shinyu, pero itinulak lang siya nito palayo. Sinisi ni Hongjo ang sarili niya. Inisip niya na ang sumpa mula sa nakaraang buhay niya ang nagdala ng kamalasan kay Shinyu. Bilang kapitbahay, pinayuhan ni Jaekyung si Hongjo na bumalik kay Shinyu. Pero bilang isang lalaki, umaasa siya na titigil na si Hongjo sa paghahanap kay Shinyu. Kahit hindi pa naaayos ang relasyon nila, kailangan pa ring magpatuloy ang trabaho. Nang diligan ng isang katrabaho ang mga bulaklak ni Shinyu, may pulang likido na umagos mula sa ilalim ng paso. Hinukay ni Shinyu ang lupa at may natuklasan siyang bagay na nakatali ng pulang tali sa ilalim nito. Sa loob ay ang polo ni Shinyu at ang guwantes ni Hongjo. Nagsimula si Shinyu na imbestigahan ang kaso. Nang makipagkita si Shinyu kay Hongjo, nalaman niyang nawala ang guwantes nito noong araw na nagkita sila ni Nayon. Pagkatapos, nakipagkita si Shinyu kay Nayon at diretsahan itong tinanong kung paano nito nakilala ang may-ari ng flower shop. Dahil wala siyang ebidensya, agad itong itinanggi ni Nayon. Pero ang flower pot ay regalo ni Nayon kay Shinyu. Kaya siguradong hindi naniwala si Shinyu kay Nayon. Nang ilabas ni Shinyu ang litrato ng mga dugong damit, sinabi rin ni Nayon ang totoo. Sinabi niyang binantaan siya ng may-ari ng flower shop. Noong una, aksidente lang siyang nakatanggap ng litrato ni na Shinyu at Hongjo mula sa may-ari ng flower shop. Pero sinabi ng may-ari ng flower shop na sasabihin niya kay Shinyu na lahat ng iyon ay dahil sa utos niya. Kaya wala siyang ibang choice kundi patunayan ang sinabi ni Nayon. Hiniling ni Shinyu sa kanya na tawagan ang may-ari ng flower shop sa harap niya. Ginawa ni Nayon ang sinabi niya, pero nang tumawag siya, walang sumagot. Agad nakaramdam si Shinyu na may masamang mangyayari, kaya agad niyang tinawagan si Hongjo. Nakita ni Hongjo ang tawag pero hindi niya ito sinagot. Sa oras na ito, tiningnan ni Jaekyung ang phone niya at may nakita siyang kahina-hinalang tao sa kamera. Agad niyang kinontak si Shinyu at kinumpirmang ang taong iyon ay ang may-ari ng flower shop pero nasa business trip si Jaekyung kaya hindi siya agad makakapunta. Sa wakas nagdesisyon si Hongjo na tingnan ang phone niya at nakita niyang maraming tawag mula kina Jaekyung at Shinyu. Nagulat siya. Sa sandaling iyon, muling tumawag si Jaekyung at sinabi rito na nasa isang apartment sa malapit ang may-ari ng flower shop. Nakatawag na raw siya ng pulis pero baka matagalan pa bago dumating ang mga ito. Pinaalalahanan niya si Hongjo na i-lock ng maayos ang pinto at huwag lumabas. Pagkababa ng tawag, mabilis na tumakbo si Hongjo para isara ang bintana. Pero biglang may kamay na pumasok mula sa labas ng bintana at humawak kay Hongjo. Lumapit ang may-ari ng shop na mabangis ang muka at sinabing kung hindi lang nagpakita si Shinyu, maayos sana ang lahat para sa kanya. Nang dumating si Shinyu, naroon na ang mga pulis. Lumabas na dumating ang mga pulis sa tamang oras at nakatakas ang may-ari ng flower shop. Sinabi nilang nagpapatrolya sila sa ibaba. Pwede sana silang mag-apply ng personal protection order para matiyak ang kaligtasan ni Hongjo. Pero nag-aalala pa rin si Shinyu kay Hongjo, kaya nagdesisyon siyang ihatid muna siya pauwi. Nag-aalala si Hongjo na baka gantihan si Shinyu dahil sa kanya. Bago pa man matapos ni Hongjo ang sasabihin niya, si Shinyu na ang gumawa ng sariling desisyon.
Pagkatapos ipark ni Shinyu ang kotse niya sa basement ng apartment building at paglabas niya, nagkataon niyang nakita roon ang kotse ng may-ari ng flower shop. Nag-aalala siyang lumapit para hawakan si Hongjo at nagkunwaring kalmado habang ipinapasok siya sa bahay. Pagkatapos, naghahanap siya ng dahilan para lumabas. Sinabi niyang babalik siya agad. Sa oras na ito, bumaba si Shinyu sa kotse ng may-ari ng flower shop at napagtantong walang tao sa loob. Sakto namang nakatanggap si Shinyu ng tawag mula sa may-ari ng flower shop. Tinanong niya ito kung nasaan siya. Kalmado nitong sinabi na nasa elevator siya. Pagkababa ng tawag, nag-alala si Shinyu na nasa panganib si Hongjo kaya agad niya itong tinawagan. Nakita ni Hongjo ang tawag niya pero bago pa niya iyon masagot, tumunog ang doorbell. Lumabas siya at sumilip sa kamera at nakita niyang walang tao sa labas. Sa oras na ito, tumatakbo na paakyat si Shinyu sa hagdan. Binuksan ni Hongjo ang pinto at tumingin sa labas pero mabilis din siyang bumalik sa loob. Pagkatapos mag-isip sandali, maayos niyang nilock ang pinto. Sa oras na ito, sa wakas ay nakarating si Shinyu. Biglang lumingon ang may-ari ng flower shop at inatake si Shinyu. Makalipas ang ilang minuto, binuksan ni Hongjo ang pinto at nakita niya ang nakakatakot na eksena sa harap niya. Nakaupo si Shinyu sa lupa habang balot ng dugo ang buong katawan niya. Ilang minuto ang nakalipas, sinaksak si Shinyu ng may-ari ng flower shop pero pilit pa rin nitong hinawakan ang paa nang umatake sa kanya. Nag-aalala si Shinyu na baka saktan ng may-ari ng flower shop si Hongjo. Nagsinungaling si Shinyu at sinabing nakatawag na siya ng pulis. Pagkarinig noon, agad na tumakbo palayo ang may-ari ng flower shop. Hindi napigilan ni Hongjo ang umiyak. Tinawag siya ni Shinyu gamit ang pangalan niya sa nakaraang buhay. Lumabas na sa nakaraang buhay niya, si Shinyu ay isang martial arts expert na ang pangalan ay Mujin. Pinilit siya ng ama niya na pakasalan ang anak ng isang mataas na opisyal. Pero hindi naman mahal ni Mujin ang anak ng opisyal. Ang taong totoong mahal niya ay isang shaman na ang pangalan ay Aeng Cho. Siya si Hongjo sa buhay na ito. Nang malaman ng ama niya ang pagtutol niya, galit nitong sinabi na kung hindi siya magpapakasal sa anak ng opisyal, hindi na niya muling makikita si Aeng Cho. Halos mabaliw sa paghahanap si Mujin kay Aeng Cho at determinado siyang tumakas kasama ito. Pero sinabi ni Aeng Cho na hindi niya ito kailanman minahal at hindi sila pwedeng magsama. Pero ang mga salitang iyon ay nagdulot din ng sobrang sakit sa kanya. Napilitan lang siyang gawin iyon dahil binantaan siya ng ama ni Mujin. Pagkatapos noon, ipinatawag si Aeng Cho sa palasyo ng isang babae. Noong una, tinakot ng babae si Aeng Cho gamit ang kapangyarihan nito. Gusto niyang gamitin ni Aeng Cho ang mahika para tulungan siyang manganak ng isang lalaki. Nagsinungaling si Aeng Cho na kailangan muna niyang ihanda ang mga sangkap para sa mahika pero sa totoo lang, pumunta siya sa lugar kung saan magpapakita si Mujin. Sa wakas, inamin ni Aeng Cho ang nararamdaman niya kay Mujin. Matamis ang samahan nila na parang tunay na magkasintahan. Pagkatapos maisagawa ang mahika ni Aeng Cho, nanganak ng isang lalaki ang babae gaya ng gusto niya. Pero lalo pang naging masama ang hiling nito. Hiniling niya kay Aeng Cho na gumamit ng black magic para isumpa ang mga prinsipe sa royal family. Naiintindihan ni Aeng Cho na may malaking kapalit ang paggamit ng black magic pero binantaan ng babae na sasaktan ang taong mahal niya. Hindi nagtagal, biglang nagkasakit ng malala ang crown prince. Gusto ng emperor na alisin si Aeng Cho. Pinahamak si Aeng Cho ng babae kaya agad siyang nagmakaawang tulungan siya. Sa mismong sandaling papatayin na sana ng emperor si Aeng Cho, nag-alinlangan ito dahil isinumpa ni Aeng Cho na ang taong pipigil sa tibok ng puso niya ay mabubuhay sa sakit hanggang kamatayan. Inutusan nito ang mga tauhan niya na ikulong si Aeng Cho sa madilim na piitan. Buti na lang, iniligtas ni Mujin si Aeng Cho. Nagdesisyon si Mujin na gawin ang huling bagay na kaya niyang gawin. Isinama niya ito at palihim ding kinuha ang huling magic book na isinulat nito. Sa ganitong paraan, bibigyan ng babae si Aeng Cho ng pagkakataong mabuhay. Ito rin ang dahilan kung bakit ibinigay ni Shinyu ang kahong-kahoy kay Hongjo. Pero sa daan papunta sa bahay ng babae, inatake si Mujin ng Royal Army. Inisip nilang kapag ginawa nila iyon, hindi na mapoprotektahan ni Mujin si Aeng Cho. Malubhang nasugatan si Mujin at alam niyang malapit na siyang mamatay. Ayaw ni Mujin na mapasakamay ng iba si Aeng Cho kaya siya mismo ang pumatay rito. Doon nagsimula ang sumpa kay Mujin. Masaya pa nga niya itong tinanggap. Pagbalik sa kasalukuyan, sa wakas ay nagising si Shinyu. Nang makita ni Shinyu ang mga magulang niya sa tabi niya, agad niyang tinanong si Hongjo. Nasa probinsya si Hongjo noon dahil ayaw na niyang madamay pa kay Shinyu. Nagkunwari siyang nawala at hiniling kay Jae-kyung na bigyan siya ng balita tungkol kay Shinyu. Paulit-ulit siyang pinaalalahanan ni Jae-kyung na huwag maging padalos-dalos at dapat lagi siyang may suot na smartwatch. Sa oras na ito, nakatanggap si Hongjo ng tawag mula sa may-ari ng flower shop. Hindi na siya mapakali at dali-daling sumakay ng taxi papunta sa lokasyon. May isang maitim na anyo na unti-unting lumapit sa kanya. Lumabas na mga bodyguard pala ang mga ito na inupahan ni Shinyu. Lumapit si Shinyu at sinabing huwag siyang mag-alala dahil sila ang mga bodyguard na inupahan niya para protektahan siya. Sinabi ni Hongjo na sinabi ng may-ari ng flower shop na pupunta raw ito rito. Natatakot siya na baka masaktan na naman si Shinyu.
Mahigpit na hinawakan ni Shinyu ang kamay ni Hongjo at hinayaan siyang haplusin ang mukha niya at wala na siyang naramdamang pag-aalala o takot. Marahil dahil tinapos ng insidenteng ito ang sumpa ng nakaraang buhay niya. Madamdaming sinabi ni Shinyu na mahal niya si Hongjo sa buhay na ito at sa nakaraang buhay nila. Nangako silang hindi na sila maghihiwalay at nagsimula silang mamuhay araw-araw bilang magkasintahan. Kinabukasan ng umaga, biglang dumating ang mga magulang ni Shinyu kaya nalito sila. Sa halip na magtago, nagdesisyon si Hongjo na harapin ng matapang ang pamilya ni Shinyu. Tumayo siya sa harap nila, nahihiya na parang batang may nagawang mali. Agad siyang pinagalitan ng ama ni Shinyu, partly dahil hindi niya dinalaw si Shinyu noong nasugatan ito. Ang isa pang dahilan ay dahil sobrang komportable niya. Kakasimula pa lang nilang mag-date, nakatira na agad siya kasama ng boyfriend niya. Matapang na ipinahayag ni Hongjo ang pagmamahal niya kay Shinyu. Mukha namang pumapabor din ang ina ni Shinyu sa relasyon nila. Pinayuhan pa nito ang asawa niya na mag-ingat sa paraan ng pagsasalita niya. Sa sitwasyong ito, wala nang magawa si Hongjo kundi pansamantalang umalis. Sinabi ng ina ni Shinyu kay Hongjo na sobrang saya niyang makita ito. Gusto pa niya itong makita ulit. Nang kararating lang ni Hongjo sa pinto at nakikipag-usap sa landlord, tumakbo si Shinyu papunta sa kanya at hayagang hinawakan ang kamay niya. Nahiya si Hongjo at sinubukan niyang bawiin ang kamay niya. Marahil si Jae-kyung na nakatayo sa tabi nila ang mas lalong nahiya. Nang pumunta si Hongjo sa kumpanya para mag-report, hinila siya palabas ng mga katrabaho niya. Ikinuwento nila ang mga usap-usapan tungkol sa love triangle ng mga nakatataas sa kumpanya. Tungkol naman kay Shinyu, hindi gaanong maganda ang balita. Hinanap ni Jae-kyung si Shinyu at ipinaalam dito na gusto ng mayor na agad itong mag-resign. Ang dahilan ay dahil pagkatapos makipaghiwalay ni Shinyu sa anak nito, nakipag-date naman siya kay Hongjo. Dahil dito, pakiramdam ng mayor ay nabastos siya. Natural na hindi basta-basta natitinag si Shinyu. Wala namang nilabag na disiplina o batas si Shinyu, kaya walang karapatan ang mayor na paalisin ang isang abogado. Pero medyo makasarili rin si Jae-kyung. Tutal, gusto rin niya si Hongjo, kaya ipinilit niyang maghanap si Shinyu ng mas magandang law firm. Pero napansin ni Shinyu ang totoong intensyon ni Jae-kyung. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Director Lee si Jae-kyung at binigyan ito ng isang maayos na nakabalot na regalo. Gusto ni Director Lee na makipagtulungan sa kanya si Jae-kyung. Inilipat ni Shinyu ang lupa niya sa Onju City. Samantala, ibinenta naman iyon ni Jae-kyung sa mga tauhan ni Director Lee. Kaya maaga pa lang ng umaga, nagtalo na sila sa opisina. Hindi lang problemang ito ang kailangang harapin ni Shinyu, kailangan din niyang harapin ang nalalapit na diborsyo ng mga magulang niya. Nahihirapan din sa pera ang kumpanya ng ama niya. Tanging kapag kasama niya si Hongjo, saka lang nakakaramdam ng saya si Shinyu. Napansin ni Hongjo ang mood ni Shinyu, kaya nagdesisyon siyang makipagkita kay Nayon. Dumating si Hongjo sa class reunion, bagay na hindi inaasahan ni Nayon. Malakas na pinintasan ni Nayon si Hongjo at sinabing inagaw nito ang boyfriend niya. Pero sa oras na ito, hindi na ang dating mahinang babae si Hongjo. Inilantad ni Hongjo ang totoong ugali ni Nayon. Lumabas na noong high school, inutusan ni Nayon ang boyfriend niya na halikan si Hongjo. Nagtago si Nayon sa gilid at palihim na nagvideo. Pagkatapos noon, pinalabas ni Nayon ang chismis na inakit ni Hongjo ang boyfriend niya. Nang sabihin ito ni Hongjo, mukhang sobrang napahiya si Minho na nakaupo sa tabi niya. Sinabi ni Nayon kay Hongjo na umalis na ito kung hindi ay sisirain niya si Shinyu at ang kumpanya ng ama nito. Hindi man lang natakot si Hongjo at sumagot na kung gagawin iyon ni Nayon, hindi niya ito mapapatawad. Agad namang ibinuhos ni Nayon ang baso ng wine sa mukha ni Hongjo. Pagkatapos patayin ni Hongjo ang recorder, hinanap niya si Shinyu. Sa oras na ito, masayang-masaya silang pareho pero napansin pa rin ni Shinyu ang kulay ng wine sa damit ni Hongjo. Ikinuwento ni Hongjo kay Shinyu ang lahat. Pagkatapos noon, si Shinyu mismo ang nagsuot ng couple bracelet kay Hongjo. Nagkahawak kamay ang dalawa at sinabi ni Hongjo na hinding-hindi niya iyon tatanggalin. Pagkatapos noon, isinama ni Shinyu si Hongjo sa bahay niya para magpalit ng damit. Nang makita ni Shinyu si Hongjo na suot ang polo niya, agad niyang tinakpan ang mga mata niya sa hiya. Lumapit si Shinyu at magkasama nilang ginugol ang isang gabi. Madaling araw, tumawag ang shaman na si Yunwol para batiin sila. Sinabi niya, babae. Dahil dito, nalito si Shinyu. Kinabukasan, nang lumabas si Hongjo para sa isang misyon, nagkataon na nakasalubong niya ang matandang lalaki sa kabilang bahay. Inisip ng mga bodyguard na nasa panganib si Hongjo kaya mabilis silang tumakbo pasulong. Sinabi ni Hongjo na kilalang kilala niya ang matanda. Pagkatapos, sinabihan niya ang mga bodyguard na pumunta muna sa ibang lugar para makausap niya ang matanda. Bigla na lang nawala si Hongjo sa park. Lumabas na palihim itong plinano ng may-ari ng flower shop. Hindi alam kung paano, pero napahimatay niya si Hongjo. Pagkatapos noon, dinala niya ito sa isang liblib na bundok. Doon ay may ginagawa siyang parang ritual. Dinala niya si Hongjo sa isang kuweba. Nang iabot niya ang kamay niya papunta kay Hongjo, bigla itong dumilat at galit na tumingin sa kanya. Sa totoo lang, nagkunwaring nahimatay lang si Hongjo. Hindi ininom ni Hongjo ang may lasong inumin mula sa may-ari ng flower shop. Dahil ibinunyag na ng matandang lalaki sa kabilang bahay ang plano nito ng mas maaga. Naghanda ng mabuti si Hongjo.
Hindi natakot ang may-ari ng flower shop kahit pa magpakita ang pulis at lalo pa nitong binilisan ang plano niya. Inutusan niya si Hongjo na magsuot ng puting wedding dress sa harap niya pero tumanggi si Hongjo na sumunod. Kaya siya mismo ang sumugod para tanggalin ang pagkakabutones ng damit niya pero nag-spray si Hongjo ng pepper spray para makatakas at mabilis niya itong hinabol. Nagtago si Hongjo sa likod ng isang puno at malakas na hinampas ng pamalo ang may-ari ng flower shop pero dahil hindi sapat ang lakas niya, gumanti ito sa kanya. Sa oras na ito, tuluyan nang nawalan ng malay si Hongjo. Mahigpit na itinali ng may-ari ng flower shop ang 4 niyang braso at binti at binusalan ang bibig niya. Mukhang may malaki itong balak gawin sa gabing iyon ng full moon at iyon ay magsagawa ng seremonya para magkasama sila sa susunod na buhay. Nang makita niyang dumating na ang oras, mabilis niyang ibinuhos sa bibig ni Hongjo ang isang likidong hindi alam kung ano. Nakita ni Hongjo ang imahe ng nakaraang buhay nila ni Shinyu. Akala ng may-ari ng flower shop ay magtatagumpay na ang plano niya pero may isang tunog mula sa malayo ang pumigil sa kanya. Mabilis na sumugod ang pulis at inaresto siya. Sa huli, nagkamalay rin si Hongjo dahil sa gamutan ng doktor. Kasabay nito, dumating din sa ospital ang mga magulang ni Shinyu para dalawin si Hongjo. Pero matindi pa ring tutol ang ama ni Shinyu sa pakikipag-date nito kay Hongjo. Tinanong ni Shinyu ang ama niya kung hindi ba ito nakatanggap ng tawag mula sa shaman na si Yunwol. Sinabi niya, yung babaeng iyon. Pagkatapos magsalita ni Shinyu, nahiya si Hongjo. Nagulat din ang mga magulang nito. Si Shinyu lang ang palihim na natatawa. Nang tanungin ang may-ari ng flower shop, inamin nitong pinatay niya ang asawa niya 5 taon na ang nakalipas. Nahanap niya ang matandang lalaki para gawing alibi. Binantaan niya ang matanda at pinilit niya itong painumin ng lason si Hongjo, pero hindi siya sinunod ng matanda sa huli, kaya nabigo ang plano niya. In-upload ng mga estudyante online ang usapan ni na Hongjo at Nayon. Nalinis ang pangalan ni Hongjo at nagulat ang mga katrabaho niya nang malamang nakaiwas si Nayon sa parusa sa school violence dahil sa koneksyon ng ama niya. Lahat ay pinuna si Nayon. Tumanggi na ring pakasalan siya ng boyfriend niya. Dumating din ang pulis at inaresto si Nayon bilang kasabwat ng may-ari ng flower shop. Inilantad ni Jae-kyung ang corruption sa loob. Si Shinyu ang naging defense attorney ni Jae-kyung. Inamin ni Jae-kyung na ibinalik niya ang 3 bilyong won na komisyon sa inspection team. Sinabi ni Jae-kyung na tumanggap lang siya ng suhol para mailantad sila. Nagtagumpay si Shinyu na mabawi ang lupa sa Onju Mountain. Himala rin na gumaling siya sa sakit niya. Nawala ang lahat ng sumpa. Nagpaalam si Jae-kyung kay Hongjo at sinabi na kung hindi siya poproposean ni Shinyu sa loob ng 6 na buwan, kukontakin niya ito. Pinagsisihan din ni Jae-kyung na hindi niya tinanggap noon ang pag-amin ni Hongjo. Inihatid ni Shinyu si Hongjo pababa at binigyan siya ng isang malaking sorpresa. Binili niya ang bahay na kasalukuyang tinitirhan nito. Inimbitahan din ni Shinyu si Shaman Yunwol na dumalaw. Sa oras na ito, sa wakas ay tinanggap na rin ni ama ni Shinyu si Hongjo. Ibinunyag ni Yunwol na ang dati niyang panaginip tungkol sa sanggol sa tiyan ay tungkol sa ina ni Shinyu. Lumabas na buntis pala ang ina nito sa isang sanggol na babae. Masayang binati ni Hongjo ang mga magulang ni Shinyu. Pagkatapos noon, pumunta silang dalawa sa tabing dagat para tingnan ang karagatan. Isinuot ni Shinyu sa kanya ang isang diamond ring. Sa huli, matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, natapos din ang kwento ng pag-ibig nila sa isang masayang wakas.